Si Sasha ay isang immoral na bodyguard na nagkakaroon ng labis na malalakas na kakayahan sa tuwing umiinom siya ng gatas mula sa pinagmulan. Gayunpaman, matapos siyang makakuha ng trabaho upang protektahan ang dalawang body mula sa isang masamang organisasyon, sinimulan niyang gamitin ang kanilang gatas bilang pinagmulan ng lakas upang pigilan ang sinumang susubok na agawin sila. Nagsisimula ang kwento sa pagbalik ng dalawang body na sina Mafuyu at Tomo sa kanilang dorm matapos ang isang nakakapagod na araw sa eskwelahan. Sa kanilang daan, si Tomo, dala ang gatas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang lumaban sa grabidad, ay biglang nabangga kay Sasha. Ang pagkakita sa kanya ay agad na nagpaalala kay Mafuyu ng isa sa mga pinta sa kapilya ng eskwelahan, ngunit mas interesado si Sasha na subukang uminom ng gatas mula kay Tomo, na kalaunan ay naghatid sa kanya ng isang sampal mula sa galit na si Mafuyu, at siya'y nawala ng malay. Kinagabihan, inilagay ni Tomo at Mafuyu ang walang malay na si Sasha sa kanilang silid ng dormitoryo upang makabawi siya. Habang siya ay walang malay, nagkaroon ng mainit na debate ang mga babae kung si Sasha ay babae o lalaki. Habang sinusubukan nilang kumpirmahin sa pamamagitan ng pagtingin kung ano ang kanyang kasarian, napagtanto nilang nakatakas na pala siya sa bintana sa kalagitnaan ng argumento. Lumabas si Mafuyu upang hanapin ang nasugatang lalaki gamit ang kanyang kahoy na patpat, ngunit nakita niya ang kapilya ng paaralan na nasusunog mula sa malayo. Agad siyang nagmadaling pumunta sa kapilya upang iligtas ang mga pinta ng ama ni Tomo, ngunit isang nakamaskarang babaeng kontrabida na nagngangalang Pyromania ang sumukol sa kanya at ikinapit siya sa dingding. Hinihingi ni Pyromania ang lokasyon ang pinta ng isang maalamat na icon, ngunit walang ideya si Mafuyu sa sinasabi niya. Sinunog naman ni Pyromania ang ilan sa mga pinta sa kapilya, na ikinalungkot ni Mafuyu dahil nasesire ang ilan sa mga alaala na ibinahagi niya kina Tomo at sa kanyang ama. Sa sandaling yun, nagtangka si Pyromania ng matinding pag-atake kay Mafuyu, ngunit biglang dumating si Sasha upang harangin ang pag-atake at ginamit ang kanyang dalisay na kakayahan sa alchemy para abalahin si Pyromania bago siya bumagsak dahil sa matinding pagod. Ginagap ni Pyromania ang pagkakataong ito upang tangkaing tuluyang tapusin siya, ngunit sumugod si Teresa, ang madre ng paaralan, at walang kahirap-hirap. Hinaharangan ng atake. Pagkatapos nito, pumunta si Teresa para makipagkita kay Sasha at inilabas ang kanyang soma, isang espesyal na gatas na kayang magpalakas ng kanyang kapangyarihan, upang pakainin siya, habang si Mafuyu naman ay nakatitig ng gulat na gulat, nagtataka kung ano sa ngalan ng Diyos ang nangyayari. Nainis sa fanservice, pinasabog ni Pyromania ang kapilya, ngunit nakatakas si Sasha. Ganap na nalakasan ng soma ni Teresa, ginamit niya ang enerhiya upang manipulahin ang molecular bonds ng metal sa paligid niya, sa gayon ay inilantad ang kanyang sarili bilang ang Quasar of Iron, isang alchemist na kayang manipulahin ang bakal. Ginagamit niya pagkatapos ang tungkod upang hiwain ang Pyromania. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat si Mafuyu sa pagligtas sa kanya, ngunit malamig siyang sinabihan nito na mamatay na lang kung hindi niya kayang iligtas ang sarili. Kinabukasan, nagulat si Mafuyu na makitang parang bago ang kapilya ng eskwelahan at dali-daling pumasok upang magtanong kay Teresa, ngunit isang paring nagngangalang Yuri ang nakita niya. Ipinaliwanag niya na kasalukuyang hindi makakilos si Teresa dahil lubusan itong naubusan ng lakas sa pagtupad ng mga tungkulin ng isang ina-inahan kay Sasha. Ilang minuto pagkatapos, ipinakilala si Sasha bilang bagong transfer student sa klase ni Mafuyu, at habang nagkakagulo ang mga babae sa kanyang kagwapuhan, lubos na nabigla si Mafuyu na makita siya sa kanyang klase. Pagkatapos ng unang klase, pumunta si Mafuyu sa tanungin siya tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Ngunit sina Miuri at Hana, dalawang popular na babae mula sa klase, ay sumingit para lamandi kay Sasha. Naiirita, sinabihan sila ni Sasha na umalis na dahil wala siyang oras para sa mga nakakasawang babae tulad nila. Habang patuloy na nag-iingay ang mga babae, sinadya niyang galawin ang mesa para ipahiya si Hana, na naging dahilan para matamba ito at mailantad ang kanyang rice cake sa buong klase. Bago tuluyang umalis, huminto siya para sulyapan ang anyo ni Tomo at sinabihan siya na kakailanganin niya ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising si Mafuyu mula sa isang ligaw na panaginip kung saan umiinom si Sasha ng kanyang soma, ngunit nakita niyang si Tomo lang pala ang nakatago sa ilalim ng kanyang kumot. Agad na sumigaw si Mafuyu sa kanya dahil sa pagsubok na maging edukado, ngunit hamupa ang galit niya nang mapagtanto niyang may matinding lagnat si Tomo.
Nag-aalala, nagtiwala si Mafuyu kay Ahiana, ang kanyang kaibigan, sa kapilya ng paaralan, at tiniyak ni Ahiana sa kanya na handa siyang tumulong kung kailangan niya ng anumang tulong sa pag-aalaga kay Tomo. Ilang minuto pagkatapos, nakasalubong niya si Sasha at humingi ng paliwanag tungkol sa nangyayari, ngunit sinabi lang nito sa kanya na nasa isang misyon siya. Nang akusahan niya ito na inilalagay sa panganib ng kanyang walang kwentang misyon ang mga inosenteng tao, nainis siya at sinabi sa kanya na tumigil sa pagkilos na parang may alam siya tungkol sa kanya bago mawala ng malay at nagkaroon ng mga panaginip tungkol sa kanyang mga karanasang kultural sa nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya sa kay Tomo, bisig, at nagulat siya nang makita ang sarili na nakadamit na parang isang primera klaseng anime waifu. Mabilis na humingi ng paumanhin si Tomo sa kanya, sinabing basa ang kanyang dating damit, at formal na nagpakilala sa kanya. Pagkatapos ay lumapit siya upang tingnan kung may lagnat ito, na nagbigay sa kanya ng pagkakataong masilayan ng malapitan ang kanyang protein bags. Agad namang ginambala ni Mafuyu at Ahiana ang sandali sa pagdala ng hapunan para sa kanya, ngunit bigla niyang inanunsyo na aalis na siya. Gayunpaman, ipinagkanulo siya ng umuugong niyang tiyan, at nakuha ang kanyang atensyon ng tanawin ng nilutong pagkain, kaya't nagpasya siyang tikman ito kahit na nagkunwari siyang ayaw nito. Nang matikman ito, napagtanto niyang masarap ito, at kinain niya ito ng napakabilis na parang isang ligaw na aso na matagal nang hindi nakakain na matapos ang ilang araw. Pagkatapos kumain, dumating si Teresa para sunduin siya, at sinubukan ni Mafuyu tanungin si Teresa kung nakakahiya para sa kanya ang buong usapin tungkol sa pagpuno ng gatas. Ngunit sinabi lang ni Teresa na huwag na siyang makialam at umalis kasama niya. Sa kabila nito, iniisip ni Mafuyu kung ano kaya ang ginagawa ni Teresa at Sasha habang nakababad siya sa batya. Nang mapansin ito ni Tomo, tinanong niya kung may nararamdaman siya para kay Sasha, ngunit agad niya itong itinanggi, at pagkatapos maglinis, inhatid niya si Tomo sa kanyang kwarto para makapagpahinga ng maayos. Noon din, tinanong ni Ahiana kung may delikado bang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Mafuyu lahat ng nangyari noong nakaraang gabi at kung paano niya sinisikap imbestigahan kung bakit malaking isyu ang painting. Nag-aalala, sinabi ni Ahiana kay Mafuyu na suriin ang diary ng ama ni Tomo para sa mga pahiwatig, ngunit dumating si Pyromania at pilit na isinama si Ahiana. Agad namang lumabas si Ahiana upang labanan si Pyromania, ngunit binyantaan lang ni Pyromania na sasaktan ang dibdib ni Ahiana kung hindi sasabihin ni Mafuyu sa kanya ang tungkol sa painting. Dahil determinado na iligtas si Ahiana, ginamit ni Mafuyu ang kanyang kahoy na patpat upang tanggalin ang maskara sa mukha ni Pyromania, at laking gulat niya nang mapagtanto na si Pyromania ay aktwal na si Tomo. Habang nakatitig si Mafuyu dito, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin, biglang bumalik si Sasha at agad na lumundag mula sa bubong upang atakihin siya. Mabilis na nakiusap si Mafuyu na tumigil ito, ngunit matapos matamaan ang atake, nakita niya na aktwal na nakikipaglaban siya kay Ahiana, na pagkatapos ay inihayag na kinokontrol niya si Tomo. Matapos ipakita ang kanyang tunay na sarili, hawak niya si Tomo upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pinta, kaya mabilis na kumain si Sasha ng soma ni Teresa upang palakasin ang kanyang kakayahan. Nang makita ito, nagpasya si Ahiana na kumain ng soma ni Tomo upang inisin sila, ngunit nalaman niya na masarap ito. Ngunit ito lamang ang nagbunsod kay Sasha. Naalala niya ang kanyang masakit na nakaraan, kaya ibinuhos niya ang kanyang galit sa kanyang bakal na tungkod at sinaksak si Ahiana gamit ito. Pagkatapos ng laban, nag-aalala si Mafuyu sa kapakanan ni Tomo dahil pakiramdam niya'y mas marami pang taong may masamang balak ang maghahabol sa soma ni Tomo, kaya nangako si Sasha na sasama sa kanila para protektahan siya. Gayunpaman, nang malaman ito ni Miri sa klase kinabukasan, lubusang nagalit siya dahil hindi siya makapaniwala na pinili ni Sasha na manirahan kasama ang dalawang kakaibang tao. Kinabukasan ng umaga, nagising si Sasha mula sa isang bangungot, kaya inalerto sina Mafuyu at Tomo upang tingnan siya. Ngunit, tinanong lang ni Sasha kung mayroon si Tomo. Ganap na nakarecover mula sa pagkaubos ng kanyang soma, kaya hinawakan ni Tomo ang kanyang dibdib para suriin, at kinumpirma niya na maayos na siya, na nakapaggan ng loob ni Tomo. Agad na nanibugho si Mafuyu, at pinagsalitaan siya dahil sa pagiging labis na interesado sa mga babaeng may malaking dibdib, ngunit lalo lamang siyang nagalit nang marinig niya itong nagsasabi na hindi siya interesado sa mga babaeng payat ang dibdib tulad niya.
Pagdating sa paaralan, binigla ni Sasha ang kanyang klase sa paglutas ng isang nakakalokang pagsusulit sa matematika, at pagkatapos ng klase, pinuri ni Miri ang kanyang katalinuhan at inalok na lumipat siya sa bahay nito para sa primera klaseng pagtrato, ngunit ganap niya itong binaliwala para tumuon sa pagbabasa ng kanyang nobela. Makalipas ang sandali, nagpatuloy siya para basahin ang kanyang nobela sa tabi ng pool hanggang sa mapansin niya sina Miri at Hana na sinisiraan si Mafuyo dahil sa pagkaalam nito ng isang bagay tungkol sa biglaang pagliban ni Ahana sa eskwelahan, dahil dati ay matalik na magkaibigan sina Mafuyo at Ahana. Habang patuloy nilang tinutukso si Mafuyo dahil sa pagpapakita nito ng mga ugaling nagtataboy ng kaibigan, lumapit si Sasha sa kanila upang lubusang patahimikin sila at pinuna ang porma ni Miri. Sinasabing hindi ito kasing husay kumpara sa mas kaakit-akit na porma ni Tomo bago siya casual na lumakad palayo. Pagkatapos noon, pumunta siya upang salubungin sina Yuri at Teresa sa kapilya, na nagsabi sa kanya na maging mapagbantay dahil mas marami pang mga taong may kakaibang pag-iisip na tulad ni Ahana ang darating upang hanapin ang pinta. Pagdating sa bahay, ipinakilala ni Mafuyo at Sasha sa kanya ang kanyang bagong kwarto, at si Mafuyo. Partikular na inutusan siyang laging kumatok bago pumasok sa anumang pinto dahil nakatira na siya ngayon kasama ang mga dalagita, ngunit hindi lang siya nakikinig dahil nagsisimula ng makainis ang boses nito. Maya-maya, aksidente siyang nakapasok sa banyo habang naliligo ang mga dalagita, matamang tiningnan ang kanilang mga dibdib na parabang sinusuri niya ang mga ito bago siya umalis. Pagkatapos niyang magbihis, padabog na pumasok si Mafuyo sa kanyang silid upang sermonan siya. Ngunit nakita niyang walang tao sa silid at nagtaka kung nasaan siya. Samantala, puspusan siyang kumukuha sa soma ni Teresa sa kapilya, at palihim na sumilip si Mafuyo upang tingnan siya. Sinubukan din ni Tomo na sumilip, ngunit mabilis na si Mafuyo. Tinatakpan ang mga mata mula sa kakilakilabot na tanawin. Ngunit kiniliti ni Tomo si Mafuyo, na nagpatawa sa kanya, at halos hindi naligtasan ng dalawa ang kamatayan nang ihagis ni Sasha ang talam sa kanilang direksyon. Ilang sandali pagkatapos, nagmakaawa ang dalawang babae sa kanya dahil sa paggambala sa kanyang pribadong sandali, at sinabi ni Mafuyo na nag-aalala lang siya para sa kanya, ngunit hindi lang sila pinansin nito at umuwi. Samantala, 3 buhong ang pumasok sa isang barko upang agawin ang kabaong na pag-aari ng isang babae na nagngangalang Kerr, umaasang makakakuha ng mga kayamanan. Matapos itulak si Kerr sa gilid, ang pape ni Kerr, na nagngangalang Mama. Lumabas mula sa kabaong at sinaktan ang mga kalaban, habang pinapanood ni Kerr ng may labis na pananabik. Kinabukasan, sabik na naghihintay sina Miri at Hana sa isang bagong estudyanteng lumipat, na walang iba kundi si Kerr. Pagkatapos ay dinala nila si Kerr sa isang butik para kumuha ng bagong damit, at labis itong ikinatuwa ni Miri dahil doon titira si Kerr sa bahay niya, habang pilit namang itinatago ni Hana ang bago niyang paghanga kay Kerr. Sa kasamaang palad para sa kanya, napansin ito ni Kerr, at nang iwan ni Miri si Kerr nang mag-isa kasama si Hana para tingnan ang iba pang gamit, mapanlinlang na hiniling ni Kerr kay Hana na tulungan siyang tanggalin ang zipper ng kanyang damit. Habang sumusunod si Hana, biglang ginamit ni Kerr ang kanyang kapangyarihang magmaniobra ng tanso upang guluhin ang pinagmumula ng kuryente ng butik at nagkunwari siyang himatayin upang isipin nito na mahina siya. Ang masamang gawin ni Hana ay nanaig at hinalikan siya, kaya ipinatawag ni Kerr si Mama para parusahan siya. Pagkatapos nyon, nagbigay si Kerr ng panibagong pagkakataon para sa halik. Kayang humalik ni Hana dahil isa rin siyang kakaibang tao. Lumapit si Hana upang halikan si Kerr. Pagkatapos niya, kinutya siya ni Kerr dahil sa pagiging isang kakaibang mahilig at nagpa siya na gawing personal na tagapaglingkod si Hana kapalit ng pagtatago ng kanyang sikreto bago lubos na inubos ang lakas ni Hana. Samantala, sinubukan ni Sasha na takasan ang pamimili ng grocery kasama ang mga kasama, tanging upang sinagabal ng isang misteryosong lalaki na nagngangalang Furo, na nagtanong kung nakita nila ang isang nawawalang babae matapos kumpirmahing hindi nila ito kilala. Nakiusap si Furo sa kanila na ipagdasal ang ligtas nitong pagbabalik bago umalis. Ipinagbigay alam naman ni Sasha na gusto na niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Tomo upang sabihin na kailangan nilang dumaan sandali sa tindahan ng mga kasuutan panloob dahil kailangan niya ng matibay na suporta para sa kanyang lumalaking dibdib. Pagdating sa tindahan, ay nalalayan ng isang attendant sina Teresa at Tomo patungo sa fitting room ngunit naiwan si Mafuyo dahil walang akmang sukat para sa kanyang maliit na dibdib.
Nagpas siyang magbantay si Sasha habang magpapalit ng damit sina Teresa at Tomo, ngunit pinawalan siya ng malay ni Mafuyo gamit ang kanyang patpat na kahoy at sapilitang dinala siya sa ibang bahagi ng tindahan. Habang wala sila, biglang sumingit ang tagapaglingkod sa sesyon ng pagsukat nina Teresa at Tomo upang gamitan sila ng kanyang aparato. Kaya pagbalik nila upang tingnan sina Teresa at Tomo, nagsinungaling ang kaina-hinalang tagapaglingkod na nakaalis na ang mga dalagita. Biglang nakilala ni Sasha ang babaeng tagapaglingkod bilang ang nawawalang dalagita na ipinakita sa kanila kanina, at pumasok siya sa fitting room upang imbestigahan kung may kaina-hinalang nangyari. Paglanghap sa hangin at pagdetekta ng ozone mula sa isang aparato, agad niyang nasagi ang tagapaglingkod, na naging dahilan ng pagkahulog ng sandata mula sa kamay nito. Galit na hinawakan ni Mafuyo ang tagapaglingkod upang hingin ang mga dalagita, habang si Sasha naman ay pumasok sa silid palitan ng damit upang ipagpatuloy ang kanyang imbestigasyon at nadiskubre ang isang nakatagong butas na humahantong sa isang pinagtataguan sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, isang grupo ng mga lalaking may masamang intensyon ang kumukuha ng video kay Tomo na halos walang damit upang ibenta online para sa malaking halaga habang inihahanda rin si Teresa para sa susunod. Nakapasok si Sasha sa pinagtataguan at agad pinatulog ang mga lalaki. Sumugod si Mafuyo, gamaan ang pakiramdam nang makitang ligtas si Tomo, at iminungkahi na tawagan ng pulis tungkol sa mga lalaki, ngunit biglang sumulpot si Kerr na dala ang kabaong niya. Agad na nagsimulang magpanik sina Mafuyo at Tomo, habang pinatawag ni Kerr si Mama para salakayin sila. Naintindihan ni Sasha na kakailanganin niya si Soma upang harapin ang babaeng kakaiba ang kilos, ngunit nang biglang protektahan siya ni Mafuyo. Mga melon mula sa kanya, ipinaalala niya rito na hindi niya hilig ang mga babaeng walang dibdib. Pagkatapos ay tinawag niya si Teresa, na sumunod, at mabilis niyang kinain ang Soma nito. Pagkatapos niyang matapos, nagmadali siya papunta sa kanila upang kunin si Kerr, ngunit bigla siyang tinambangan ni Mama sa gitna. Pagkatapos ay nagsimulang ipagmayabang ni Kerr ang kanyang kakayahang tanso bago niya ipinadaan ang mga cable ng kuryente sa pinagtataguan patungo kay Mama, na kalaunan ay naging sanhi upang makuryente siya. Sa kabila nito, nakawala siya sa panghahawak ni Mama, ngunit ginamit ni Mama ang kanyang kamay upang hulihin siya. Nakita ni Mafuyo na mahirap kalabanin si Mama, kaya ipinagtanggol niya si Sasha sa pamamagitan ng pagpapalihis ng pansin. Si Mama at si Kerr na may tubig mula sa isang kalapit na water hose. Naiinis, tinanong ni Kerr kung bakit nagpasya si Mafuyo na abalahin ang laban, at buong pagmamalaking sinabi ni Mafuyo na siya ang opisyal na tagapag-alaga ni Sasha. Pagkatapos ay pinakalma ni Teresa ang magkabilang panig sa pamamagitan ng pagbubunyag na sinusubukan lang silang batiin ni Kerr. Nagulat si Sasha nang marinig ito, ngunit bago pa siya makapagtanong kay Kerr, nagpaalam na ito at umalis kasama si Mama, kaya naiwan ang iba na naguguluhan. Bumalik sa butik, dumating ang walang kaalam-alam na si Miuri upang makita si Kerr na basang-basa mula sa water hose. Kunwari ay umiyak si Kerr, sinasabing nakasalubong niya si Sasha at pumunta sa yakapin ng takot na si Hana para aliwin. Agad na nagalit si Miuri at nangakong haharapin si Sasha sa susunod na makita niya ito, habang si Kerr naman ay mapaglarong hinahagis-hagis ang rice cake ni Hana, nasisiyahan sa gulo na idinudulot niya. Matapos mamili, sinabi ni Kerr kay Miuri na hindi siya mananatili sa bahay nito, sinasabing mayroon ng inayos ang kanyang ama, at sinabi ni Miuri kay Kerr na tawagan siya palagi kung may kailangan siya. Ngunit, nang umuwi si Hana mamaya sa gabi, nagulat siya nang makita si Kerr na nakaupo sa kanyang sofa at sinubukan siyang paalisan, para lang mawala ng ulirat dahil sa mabilis na pagpigil. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ng mahiyain na class rep ni Mafuyo, si Mera Rie, na kausapin ang klase. Ngunit itinuturing siya ng mga estudyante na parang isang open mic night sa comedy club hanggang sa sumingit si Mafuyo para patahimikin sila. Gayunpaman, binatikos lang ni Miuri si Mafuyo sa pagpapanggap na bayani, at ikinagalit ito ni Sasha, kaya sinabihan niya si Miuri na umalis. Pagkatapos ng break ng tanghalian, aksidenteng napasok ni Mafuyo si Teresa na gumagamit ng palikuran, at mabilis siyang humingi ng tawad. Habang papalabas si Teresa, pinigilan siya ni Sasha para asarin siya sa pagiging walang kam-alay-malay sa sitwasyon tulad ng patatas, na nagpagalit kay Mafuyo at pinagsalitaan siya ng masama dahil sa pagiging walang emosyonal na talino tulad ng isang ladrilyo.
Ilang sandali pagkatapos, nagtipon sina Mafuyu, Sasha, at Tomo sa kapilya para mag-usap. Tungkol sa banayad na personalidad ni Teresa. Malamig na ipinaalala ni Sasha sa kanila na wala siyang alam tungkol dito, at isang relasyon lamang ng pagpapakain ng soma ang kanilang ibinabahagi. Pakiramdam ni Mafuyu na hindi patas na wala siyang alam, ngunit inistorbo ni Miyuri ang kanilang usapan upang ibigay sa kanila ang mga detalye tungkol sa malagim na nakaraan ni Teresa. Lumalabas, siya ay isang ulila ng digmaan na lumaki sa isang ampunan ng simbahan, kung saan siya ay labis na malapit sa isang madreng nagngangalang Wilma. Pagkatapos isang gabi, si Croa, ang Chlorine Quasar at ang kanyang mga kasama, ay puwersahang pumasok sa ampunan upang hanapin ang pinta, at nagpakawala si Croa ng chlorina upang mapanganib ang mga madre, tulad ng isang may sakit na pag-iisip na siya. Sa kasamaang palad, namatay si Wilma sa panahon ng pag-atake habang pinanood ni Teresa nang walang magawa mula sa holang pinagtataguan niya. Idinagdag ni Yuri na umalis si Teresa sa bahay ampunan para magpatuloy sa kapilya ng paaralan dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Naaawa sa kanya, pinuntahan ni Mafuyu at Tomo si Teresa sa hardin ng kapilya. Habang naroon, biglang sinunggaban ni Croa si Tomo mula sa likuran at hawak si Tomo at pinipigilan upang hingin ang pinta. Pagkatapos ay ibinulong ni Mafuyu kay Teresa na gagawa siya ng paggambala, kaya dapat gamitin niya ang pagkakataon para sagipin si Tomo. Ngunit tumanggi si Teresa dahil trauma pa rin siya mula sa huling pagtatagpo nila ni Croa. Hindi na nagpatumpik-tumpik, binyantaan ni Croa na sisipsipin ang soma ni Tomo kung hindi nila ibibigay sa kanya ang pinta, at sa pagkakita nito ay nagudyok. Ang likas na pagiging mapagprotekta ni Teresa habang siya'y nagpasya na hindi nahahayaan pang may ibang bata na mapahamak sa kanyang pangangalaga. Dahil dito, sumugod siya kay Croa upang suntukin ito. Ngunit pinigilan siya ni Croa sa gitna ng paglusob at mahigpit na hinawakan sa leeg. Mabilis na nag-isip, ibinato ni Mafuyu ang isang sako ng apog panghardin kay Croa upang maabala ito. Pagkatapos nito, dumating si Sasha upang tingnan kung ano ang nangyayari, at agad siyang nakilala ni Croa bilang ang Iron Quasar. Naisip din ni Sasha na si Croa ang kakaibang nilalang na sumalakay sa dating bahay ampunan ni Teresa, kaya't pinag-alab niya ang loob ni Teresa para maghayganti. Determinado na wakasan si Croa, sumiklab ang galit ni Teresa at nag-alok kay Sasha. Isang premium na dagdag lakas na dosis ng kanyang soma. Lubos na napuno ng enerhiya, ipinatawag ni Sasha ang kanyang tungkod na bakal upang hampasin si Croa, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan ni Croa ang bawat paghampas. Kumuha si Croa ng tubig mula sa swimming pool ng paaralan, hinaluan ito ng kanyang chlorine gas upang lumikha ng hydrochloric acid na nagpabago sa tungkod ni Sasha upang maging kalaw-angin na lusak ng kalungkutan. Sa pagkakita na nangingibabaw si Croa, biglang sumugod si Mafuyu kay Croa na may kalasag upang ilihis ang atensyon ni Croa mula sa pagtuluyang magapi si Sasha. Pagkatapos ay sumampa si Teresa upang bigyan si Croa ng isang malakas na sipa sa mukha na nagpatilapon kay Croa, kaya't mabilis na sinawote ni Sasha ang chlorine psycho. Hindi nila alam, pinanunood ni Kerr ang labanan mula sa kalapit na bubong, at inalok siya ni Yuri na sumama sa kanila sa pagprotekta sa pintura. Humanga sa kaunting labanang nasaksihan niya, sumagot siya na pag-iisipan niya ito. Makalipas ang sandali, binisita ni Teresa ang dorm ni Mafuyu at Tomo at inalok na makituloy sa kanila dahil ang nakaraang laban ay nagpapaniwala sa kanya na kailangan siya ni Sasha nang nakahanda agad para sa tuwing kailangan ang pagpapakain ng soma. Bagamat hindi gaanong sang-ayon si Mafuyu sa ideya na pakainin niya si Sasha sa ilalim ng kanyang bubong, pumayag siya dahil mukhang excited si Tomo sa ideya. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita si Mafuyu kay Yuri para magtanong tungkol sa tinatawag na pintura na umaakit sa bawat baliw sa lugar para sa kanila, ngunit pinapakalma siya ni Yuri na kumalma dahil aayusin ni Sasha ang sinumang baliw na susubukang umatake sa kanila. Sa kabila niyan, pakiramdam pa rin ni Mafuyu na kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kaya nagmakaawa siya kay Miyuri na ibigay sa kanya ang mga susi sa villa. Tumanggi si Miyuri at pinaalis siya, ngunit emosyonal na pinilit ni Kerr si Miyuri na ibigay kay Mafuyu ang mga susi. Gayunpaman, inutusan ni Miyuri si Mafuyu na isama sina Sasha at Tomo upang magtrabaho bilang manggagawa na may kakarampot na sweldo sa marangyang tindahan ng sining ng kanyang pamilya kapalit ng susi. Nang makita si Sasha na nakadamit tulad ng katulong ng isang Disney princess, sumambulat si Miyuri sa
Malakas na tawanan dahil pakiramdam niyang nakabawi na siya sa lahat ng pagkakataong ginawa nito pagkatapos ay umalis siya, sinabihan silang maglampaso ng sahig. Naiinis, tinanong ni Sasha kung bakit hindi na lang kayang gampanan ni Teresa ang kanyang papel, kaya hindi sinasadyang nasabi ni Mafuyu na kailangan niya ito para sa isang susi, ngunit mabilis na gumawa ng kasinungalingan nang makita ang litong mukha nito. Sakto noon, pinutol ni Kerr ang sinasabi ni Sasha at nagsimulang pagtawanan ng suot nito. Inutusan niya itong umalis sa kanyang paningin habang si Tomo naman ay pumunta para gumamit ng banyo. Di nagtagal pagkatapos noon, bumalik si Miyuri para ipagmayabang ang isang imperial na itlog na ipinagkatiwala sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Nagtataka si Mafuyu kung bakit, napaka-espesyal nito, at nagsalita si Miyuri tungkol sa kung paano pinipilit ng isang kumpanyang Ruso ang kanyang pamilya na ibenta sa kanila ang itlog sa malaking halaga. Sa sandaling yun, sumugod ang mga tauhan ng kumpanyang Ruso sa tindahan upang pigilan sila. Pagkatapos ay sinimulan ng mga tauhan na halughugin ang tindahan para sa itlog, na palihim na nagtatago ng mapa ng kayamanan patungo sa pinta, habang pinipigilan ang iba pang mga sisiw. Himinok ni Mafuyu si Kerr na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas sila, ngunit nalaman niyang kapos siya sa Soma. Matapos makakuha ng impormasyon na hindi matagpuan ang itlog, tinanong ng pinuno ng mga tauhan si Miyuri tungkol sa lokasyon nito. Tumanggi siyang ibigay ito, kaya't nagpa siya ang pinuno na palipasin ang oras sa pagre-record ng mga sisiw para sa online na kasikatan. Habang nangyayari ito, si Hana ay nasa isang sulok, nag-iisip kung sasama siya sa kanila, tatawag ng pulis, o tatakbo na lamang upang iligtas ang sarili. Isang malaking lalaki ang lumapit at may balak na masama kay Kerr, ngunit pinigilan siya ni Miyuri at sa halip ay inialay ang sarili upang protektahan si Kerr. At ito ay ikinagulat ni Kerr dahil hindi siya sanay na may tumutulong sa kanya. Umakyat si Miyuri sa entablado at nagsimulang magtanggal ng damit para sa mga sibilisadong salbaha. Habang ibinubunyag niya ang kanyang plano, nagpa siya si Kerr na tulungan siya at nag-alok din na magtanggal ng damit. Pagkatapos ay tumakbo si Kerr upang yakapin si Miyuri, pinasalamatan siya sa pagtatanggol, at gumawa ng isang kilos na labis na ikinasabik ng mga sibilisadong salbaha. Pagkatapos niya, dumating si Hana at itinulak siya, kabaong sa kanyang direksyon, kaya ipinatawag niya si Mama, na mabilis na nag-api ang mga salarin sa loob ng ilang segundo. Ang isa sa mga salarin, isang koronel, ay nakaligtas at sinubukang saktan si Kerr gamit ang isang espesyal na bala, ngunit nabigo, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang galit sa mga Q-Wiser, at sumama lamang siya sa iba dahil hinahanap niya ang Q-Wiser ng sodium. Ang pagkarinig nito ay agad na pumukaw sa interes ni Sasha, at tinanong niya kung paano niya nakilala si Phoenix. Ipinaliwanag naman ng koronel kung paano ginapi ni Phoenix ang kanyang pangkat bago sinira ang buong gusali, ngunit nakalikha si Sasha ng isang kalasag na bakal upang ipagtanggol ang iba sa tamang oras. Pagkatapos ay napuno siya ng matinding galit habang naaalala niya kung paano tinapos ni Phoenix ang buhay ng kanyang tagapagturo, si Alja. Nang si Mafuyu ay mas bata pa, ang ama ni Tomo, na siya ring kanyang amang umampon, ay nagpakita sa kanya ng isang lihim na silid sa villa kung saan daw niya itinago ang kanyang pinakamamahaling kayamanan. Ngayon, habang papunta siya sa villa upang tingnan kung nandoon ang pinta, nagpa siya si Miyuri na sumama dahil sanay siya sa pagsakay sa first class na mga sasakyan at gusto niyang maranasan kung paano sumakay ng tren kasama ang mga magsasaka tulad ni Mafuyu. Nang makarating sila sa bundok kung nasaan ang villa, nagsimulang magreklamo si Miyuri na walang signal sa lugar, kaya ipinaalala ni Mafuyu sa kanya, na parang 5 taong gulang, na nasa bundok sila. Maya-maya lang, 3 bully na dumaranas ng alopecia ang biglaang kumuha kay Miyuri. At tanungin si Mafuyu kung papunta na sila para hanapin ang pintura. Mabilis na sinipa ni Miyuri ang isa sa mga nambu-bully para makatakas at tumakbo sa tabi ni Mafuyu, habang sinasabi ni Mafuyu sa kanya na maghanap ng tulong habang siya naman ang haharap sa mga nambu-bully. Pagkaalis ni Miyuri, hinarap ni Mafuyu ang mga nambu-bully at tinuruan sila ng leksyon gamit ang kanyang patpat, ngunit nadapa lang at gamulong pababa ng bangin. Habang pinag-iisipan ng nambu-bully ang gagawin sa kanyang kawalan ng malay, biglang nasunog ang isa sa kanila, dahilan upang tumakas ang iba para iligtas ang kani-kanilang mga kalbong ulo. Samantala, binisita ni Sasha at ng iba pa si Kerr upang tanungin kung may alam siya sa kinaroroonan ni Mafuyu, ngunit nagpa siya ang malupit na babae na samantalahin ang
sitwasyon at inutusan si Sasha na halikan ng sapatos niya kapalit ng impormasyon. Bagamat kinasusuklaman ito ni Sasha, sumunod siya dahil nag-aalala si Tomo para kay Mafuyu. Balik sa isang kubo sa bundok, nagkamalay muli si Mafuyu para makita lamang ang isang Lizzie na may pulang mata na nakatitig sa kanya. Nang makitang wala siyang damit, agad na pinalo ni Mafuyu si Lizzie gamit ang kanyang patpat, iniisip na may kultura siya, ngunit ang kakaiba ay humanga lang sa palo. Isang lalaki na nagngangalang Otori ang pumasok upang abalahin sila at humingi kay Mafuyu ng update sa kanyang kalusugan. Pagkatapos kumpirmahing maayos na siya, lumabas siya kasama si Lizzie para sila ay ipinagpatuloy ang kanilang sesyon sa pagsasanay. Ilang oras pagkatapos, isinama ni Lizzie si Mafuyu para lumangoy, ngunit tumanggi itong pumasok sa tubig, kaya hinuberan siya ni Lizzie sa kabila ng kanyang pagtutol. Hinawakan ni Mafuyu ang kamay ni Lizzie at sinabing hindi siya komportable na hawakan siya ng isang lalaki, kaya hinuberan ni Lizzie ang sarili upang ipakita na isa siyang babae. Nang lumino ang pagkalito, nagsimula silang maglaro sa tubig hanggang sa gabi nang malaman ni Mafuyu na inampun ni Otori si Lizzie. Pagkatapos nyon, naghanda sila upang umuwi, at nag-alok si Mafuyu na magluto ng hapunan bilang paraan ng pasasalamat sa pagliligtas nila sa kanyang buhay bago siya pumunta upang maghanap ng mga pagkain na maluluto. Pagkaalis niya, bumalik ang mga nambubuli kanina upang inatake si Lizzie dahil sa pag-aakalang konektado siya kay Mafuyu. Habang nangyayari ito, si Miyuri, na naghahanap pa rin ng signal, ay biglang napasok sa labanan. Mabilis na ginabayan ni Lizzie si Miyuri, humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging bastos, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang soma, na nagpahina kay Miyuri hanggang sa mawalan siya ng lakas. Pagkatapos nito, inilabas ni Lizzie ang kanyang dambuhalang espada na puno ng titanium at mabilis na tinapos ang mga nambubuli. Nang sumunod na gabi, bumalik siya sa kubo para seluhan sina Otori at Mafuyu sa hapunan at pinasalamatan si Mafuyu sa paggawa ng pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa matagal na panahon. Kinabukasan, nagpaalam si Mafuyu sa kanila at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Maya-maya lang, dumating si Mafuyu sa villa, subalit nakita niya si Sasha at ang iba pa na naghihintay na doon upang hanapin siya. Magkasama silang pumasok sa villa at dumiretso sa lihim na silid na binanggit ng ama ni Tomo. Sa loob, nakita nila ang isang retrato ni na Mafuyu at Tomo noong bata pa sila, at ito ang nagpa-emosyonal kay Mafuyu dahil ang larawan ang pinahahalagahang kayamanan na tinutukoy ng ama ni Tomo. Sa ibang bahagi ng bundok, pinahinto ni Furo sina Otori at Lizzie habang papunta sa kanilang karaniwang sesyon ng pagsasanay at sinabi ni Furo kay Otori na gusto niyang bumalik ito sa kanyang tungkulin bilang Phoenix. Makalipas ang isang linggo, lubos na nabigla si Mafuyu nang makita si Otori na ipakilala ang sarili bilang bagong guro sa kasaysayan para sa kanyang klase. Pagkatapos ng kanyang klase, ang mga dalagita sa klase niya ay nagkukumpulan sa kanya para magtanong, tulad ng kung may kasama bang binibining Otori. Nang matapos siya sa kanila, lumapit siya para batiin si Mafuyu, ngunit masyado itong nataranta para sumagot. Kinagabihan, nagdaos si Mafuyu ng welcome party para kay Otori kasama sina Sasha, Lizzie, at Tomo. Sa wakas ay sinabi ni Mafuyu sa kanya na masyado siyang nataranta nang makita siyang bilang guro niya at formal siyang binati, ngunit sumingit si Sasha para sabihan siyang itigil ang pagpapanggap na mabait, na agad ikinagalit niya dahil niligtas talaga ni Otori ang buhay niya sa bundok. Di nagtagal, naghahanda si Mafuyu ng pagkain para sa party at nagulat siya nang makita sina Miri at Midori na kasama nila. Giit ni Miri na bilang pinaka-maimpluwensyang babae sa klase, nararapat lang na naroon siya, kaya inimbita rin niya si Midori para sa buong klase. Napansin niya noon si Lizzie bilang ang napakagwapong lalaki na nagligtas sa kanya sa bundok at labis na humanga rito. Ngunit, nang mag-alis ng damit si Lizzie para maligo pagkatapos ng hapunan, nadismaya siya nang makitang ang crush niya ay isa palang babaeng maliit ang dibdib. Sa ibang bahagi ng bayan, inakay ni Hana ang kanyang gang upang galpihin ng matindi ang isang inosenteng lalaki. Sa loob-loob niya, lubos na naguguluhan ang kanyang isip habang sinusubukan niyang pumili sa pagitan ng pagiging curse. Masuner ang katulong na kasama sa bahay o patuloy na gumagala sa lansangan bilang kinatatakutang miyembro ng gang. Sa kalagitnaan ng krisis, isang baliw na psycho na nagngangalang Yu ang biglang sumulpot mula sa anino at puwersahang dinukot siya. Kinabukasan, nakatanggap si Kerr ng isang video message ni Yu na marahas na kinakain ang soma ni Hana,
kaya nagpasya siyang makipagkita ng personal sa mapangahas na yun na ito. Samantala, sinundan ni Lizzie si Sasha at ang iba pa sa eskwelahan at nagsimulang magreklamo kung paano hindi bagay ang pambabaeng uniforme sa kanyang pananamit tomboy. Malamig siyang sinabihan ni Sasha na tumigil sa pagrereklamo, na nagpapatanong sa kanya kung iniisip ba nito na siya ang anak ng presidente ng bansa o kung ano paman. Pagkatapos, hinamon niya ito sa isang duelo upang malaman kung ano. Ang problema niya ay, ngunit hinawakan ni Mafuyu at Tomo ang mga kamay ni Lizzie upang ihatid siya sa eskwelahan bago pa sila makasuhan ng matinding pananakit. Pagdating sa eskwelahan, nagulat si Sasha nang makita ang isang liham sa kanyang locker, at habang sinusubukan niya itong tingnan, lumapit sina Mafuyu at Tomo sa kanya upang tingnan kung ito ay mula sa isang lihim na manliligaw. Habang binabasa ni Sasha ang nilalaman ng liham, pumasok ng puwersahan si Kerr sa taguan ni Yu kasama si Mama upang iligtas si Hana. Kinukuha ni Yu ang oxygen mula kay Hana dahil siya ang quasar ng oxygen at hinamon si Kerr na lumapit sa kanya kung gusto niyang maranasan ang kaparehong kapalaran. Bilang tugon, pinatawag ni Kerr ang tanso at lumapit sa kanya sa tulong ni Mama, ngunit pinigilan siya ni Yu. Sa isang pitik ng kanyang daliri, na naging dahilan upang si Mama ay maging pira-piraso. Pagkatapos noon, sinunog niya ang mga labi ni Mama at nagsimula rin na gawin ng pareho kay Kerr. Ngunit biglang inabala siya ni Hana at pinuntahan si Kerr upang tingnan ito. Tamang-tama sa pagkakataon, dumating si Teresa at panyana siya. At kahit paman gumamit siya ng oxygen upang pigilin ang direksyon ng palaso, ang pinagtataguan ay sumabog, sa gayon ay nagkaroon si Hana ng pagkakataong makatakas kasama si Kerr. Pagkatapos ay tinangka ni Teresa na tuluyang magapi siya. Ngunit hinarang niya ang atake at bumagsak siya sa tindi ng impact. Samantala, matiyag ang naghihintay si Sasha para sa taong nagpadala sa kanya ng liham sa lugar na pinagkasunduan nilang pagtagpuan. Habang nagtatago sina Mafuyu at Tomo sa mga halaman sa pag-asang makakita ng romantikong drama. Si Aoi, ang may-ari ng liham, ay maya-maya'y dumating at biglang lumapit sa kanya upang umiiyak na magmakaawa na talunin si Yu, ang kanyang kapatid. Ilang sandali pagkatapos nito, sumama si Aoi kina Sasha, Mafuyu, at Tomo sa kanilang apartment para sa mabilis na merienda. Dahil sa matinding pagkaosyoso, sinubukan nilang usisain ang pinag-usapan ng dalawa, ngunit agad silang pinigilan ni Sasha, na sinasabing ito ay usapang pangmatanda lamang. Nainis, nagreklamo si Mafuyu tungkol sa kakulangan ng pagiging bukas, kaya sinabihan siya ni Sasha na sa halip ay yamakap na lang sa kanyang gwapong bagong guro sa kasaysayan. Hindi nagpatinag, bumawi si Mafuyu ng maalamat na panlalait, pinapatamaan siya dahil sa patuloy niyang pagkahumaling sa pagpapakain sa milk cannons matagal na matapos umalis sa lampin, at mahigpit na binalaan siya ni Sasha na huwag makialam sa kanyang mga bagay-bagay. Habang patuloy silang nagbabangayan, pumasok si Hana na bitbit si Kerr na nawala ng malay. Dinala nila si Kerr sa klinika ng paaralan, kung saan nalaman nila kay Urada, ang nurse, na wala naman silang dapat ipag-alala. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na si Aoi para umalis, ngunit hinawakan siya ni Sasha, nangako na tutuparin niya ang kanyang pangako. Bigla na lang, pumasok si Mafuyu at nang makita niya ang dalawa na magkahawak kamay, nagsimula siyang makaramdam ng selos. Umalis si Sasha at pumunta para makipagkita kay Hana, na nagpapagaling pa rin, para kumpirmahin kung si Yu ang umatake sa kanya. Habang ginagawa niya yon, sa wakas ay isiniwalat ni Aoi kay Mafuyu na gusto niyang matalo ang kanyang kapatid at ipinaliwanag kung bakit niya gustong mangyari yon. Tila, siya at ang kanyang kakambal na lalaki ay kinuha noong bata pa para sumali sa organisasyong nagpapakalat ng mga psychos para hanapin ang painting. Dahil sa matinding pagsasanay ng organisasyon upang gawin silang Q-wiser, nagplano sila ng kanyang kapatid na tumakas nang sila ay lumaki. Gayunpaman, si Yu ay naging lubhang mapanganib at marahas nang sa wakas ay nagkamit siya ng kanyang quasar powers. Napansin ni Mafuyu ang kamay ni Aoi na dinudugo habang ikinukwento niya ang kanyang istorya, kaya ginamo niya ito pagkatapos niyang magsalita at tinanong kung ano ang sanhi ng pinsala. Sumagot si Aoi na lagi siyang nasasaktan ng walang napansin at bigla siyang tinanong tungkol sa uri ng relasyon niya kay Sasha. Buong pagmamalaking sinabi ni Mafuyu na walang namamagitan sa kanila, na nagtulak kay Yu na sakupin ang katawan ni Aoi habang sinasabi niya kung paano niya naisip na nagkaroon ng relasyon sina Mafuyu at Sasha dahil lagi silang nagbabangayan tulad ng isang mag-asawa. Bago pa atakihin ni Yu si Mafuyu,
Mabilis na dumating si Sasha upang pigilan ang atake, ngunit nabigla nang makitang si Yu pala ito. Tumakas si Yu at hinabol siya ni Sasha, kaya naiwan ang nag-aalalang si Mafuyu. Maya-maya, dumating si Sasha sa pinagtataguan ni Yu at sinagip si Teresa mula sa kung saan siya pinigil ni Yu. Sa sandaling yun, lumapit si Yu kay Sasha habang papasok naman sina Mafuyu at Tomo upang binalaan si Yu dahil iniisip pa rin nila na si Aoi siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Yu na magkasama sila ni Aoi sa iisang katawan, at matapos silang bigyan ng kakayahang magpalit ng personalidad ng isang eksperimento, ganap niyang pinigilan ang kanyang kamalayan. Pagkatapos ay nagpakawala si Yu ng isang napakalaking bugso ng oxygen ngunit walang kahirap-hirap itong naiwasan ni Sasha, kaya itinutok ni Yu kay Mafuyu na walang kalaban-laban. Namatay si Sasha at upang kumilos bilang pananggalang ng tao, hinaranggan ang atake sa gitna, ngunit ang lakas ng bugso ay nagdulot ng isang malaking pagguho ng kuweba, na naging sanhi upang maipit sina Sasha at Mafuyu ng malalim sa ilalim ng lupa. Nang magkamalay si Mafuyu, nakita niya na mahina na si Sasha at nasa bingit na ng kabilang buhay, kaya kinuha niya ang mga bagay-bagay sa kanyang mga kamay sa pagpapakain sa kanya ng kanyang soma. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay nabalik ang malay ni Sasha. Agad na naglunsad si Mafuyu ng matinding gaslighting, sinisigawan siya na bigyang pansin ang kanyang kapaligiran bago pa niya sila parehong gawing sunog na tinapay, desperado upang matiyak na hindi niya kailanman paghihinalaan na ginagamit lang niya ito para sa sarili niyang kapakanan. Pagkatapos yun, ipinaalam ni Sasha sa kanya na si Aoi ay si Yu pala, at ang tanging paraan para mailigtas si Aoi ay ang wakasan si Yu. Nang lumingon siya upang hanapin si Yu, nakita niya si Yu na naghihintay na sa kanya, at sila'y sumabak sa isang matinding labanan hanggang sa mahawakan ni Sasha ang espada ni Yu. Ngunit bago pa niya saktan si Yu, biglang hinaranggan siya ni Mafuyu. Siya pagkatapos, nagmamakaawa kay Aoi, saan man siya naiipit sa isip ni Yu na lumabas. Hawak lamang ni Yu si Mafuyu, at malapit na niyang gawa ng masama si Mafuyu nang biglang saktan ni Mama si Yu, at inihayag ng bagong gumaling na si Kerr na ito ang ganti sa pagpapamukha sa kanya ng bobo kanina. Saka tinamaan siya ni Sasha gamit ang kanyang baston para tuluyan na siyang mapabagsak, at biglang nag-iba ang anyo ni Yu at naging si Aoi, na nagpasalamat kay Sasha bago tuluyang magpaalam. Makalipas ang 2 araw, biglang napagtanto ni Mafuyu na hindi na siya kasya sa kanyang kasalukuyang packer para sa dibdib, kaya hinimas ni Tomo ang kanyang dibdib para tingnan ito at kinumpirma na sa wakas ay lumawak na ang sukat ng kanyang dibdib. Nang lumaon sa hapon, nagkita-kita ang mga dalaga kay Mayuri, na nagbigay ng panuto. Sila na gustong-gusto niyang magpatrol si Mafuyu sa eskwelahan, dahil dumarami na ang balita tungkol sa mga nagkakagulo. Naiinis, umuwi si Mafuyu para magreklamo kay Sasha tungkol sa kung paano siya sinasamantala ni Mayuri simula nang ibigay niya rito ang susi ng vilya. Ngunit ang mga matatalim na mata ni Sasha ay nakatingin lang sa kanyang lamaking dibdib, na naging dahilan upang mahiya siya. Pagkatapos niyang makabawi, kinuha niya si Sasha para magpatrol, at nang igiit ni Tomo na sumama, sinabihan niya itong manatili na lang upang mapanatili siyang ligtas. Naiwan ng mag-isa, nalugmok si Tomo sa matinding kalungkutan, at naglabas ng kanyang sama ng loob sa kanyang teddy bear tungkol sa kung paano niya nararamdaman na siya ay isang ganap na walang silbing pabigat. Nagpakawala ng parasite sa kanyang mga kaibigan. Para patunayan ang kanyang halaga, nagpasya siyang magluto ng sorpresang hapunan. Habang abala rito, aksidente niyang nasunog ang inosenteng kaldero, at nagsimula siyang mangamba. Kumuha siya ng tubig at sinimulang apulahin ang apoy, ngunit isang kamukha ni Albert Einstein na nagngangalang Joshua ang biglang pumasok upang pigilan siya bago pa niya masunog ang buong bahay. Ginamit niya ang kanyang jacket upang apulahin sa halip ang apoy at pinagalitan siya dahil sa pagsasayang ng mahalagang pagkain. Humingi ng tawad si Tomo at sinabi sa kanya na kailangan pa rin niyang magluto muli ng hapunan. Kaya nang lutuin niya ang susunod na hapunan, binantayan siya ni Joshua na parang isang bayad na inspector upang maiwasan ang anumang gulo, ngunit hindi nagtagal ay nawalan siya ng pasensya dahil hindi niya ito niluluto ng tama. Nagpasya siyang lutuin ang pagkain mismo. Pagkatapos niyang tapusin, sinubukan niya ang pagkain at kinumpirma na ito ay kasing masarap ng itsura habang si Joshua ay nagkukwento kung paano siya natutong magluto mula sa kanyang mga inampon na kapatid. Naisip niya ang pangunahing dahilan kung bakit siya nandyan, kaya ipinakita niya sa kanya ang pangalan ng isang manok na nag-produce ng mataas na kalidad na soma na hinahanap niya,
para tanungin ang kinaroroonan nito. Pero wala talagang ideya si Tomo kung sino ang manok, kaya nagpa siyang gawing hostage siya, na nagbigay sa kanya ng takot. Kaunting sandali pagkatapos, binitiwan niya siya at sinubukan kunin ang kanyang soma. Una, ginupit niya ang kanyang shirt gamit ang gunting, ngunit napagtanto niyang kailangan din niyang tanggalin ang kanyang milker's packers. Napagpasyahan niyang itabi ito, para sa huli at gupitin ang kanyang makinis na damit muna, tinatanong kung nakakahiya. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng kakaiba si Tomo, na nagulat sa kanyang birhen na sarili dahil hindi pa siya nakakita ng hindi nakadamit na babae. Pero nagpatuloy pa rin siyang gupitin ang kanyang mga suso, ngunit patuloy siyang humihingal tulad ng isang manok sa Pasko hanggang sa tuluyan niya itong maalis. Ang kanyang nakakalakas na mga suso ay agad siyang nagpapaakyat sa cloud sham. Habang sinusubukan niyang sipsipin ang kanyang katawan, bigla siyang nagkapapula ang ilong dahil hindi niya ito makaya. Pagkatapos ay binitiwan niya siya, inabutan siya ng apron para takpan ang sarili, at nagpunta upang linisin ang kanyang dugo sa sahig. Nakikita siya ng ganoon ay nagpapagtanto kay Tomo na siya pala ay isang mabuting tao at tinanong kung siya ay hindi masaya sa kanyang trabaho. Nang marinig ito, naalala niya ang panahong isinantabi siya ng kanyang organisasyon dahil siya ang quasar ng Ronginium, isang elemento na masyadong mabilis mawala para ituring na pamantayang armas para sa kanila. Galit, inalis niya ang pagkain na ginawa niya at idineklara na gagawin niya siyang pain upang ilabas sina Sasha at Mafuyu para makuha ang maalamat na painting na lubos na hinahanap ng kanyang organisasyon. Agad, sumigaw si Tomo na mas mabuti pang huwag niyang galawin sina Sasha at Mafuyu dahil napakahalaga sila para sa kanya, at masama na ang pakiramdam niya dahil lagi siyang pabigat sa kanila. Pagkatapos ay inalok niya na alisin niya sa kanya na lang. Pero sinabi ng mahina ang loob na lalaki na huwag siyang sumuko dahil kung siya ay mawawala, mas masasaktan lang sila. Pagkatapos, nagkaayos ang dalawa at nagpas siyang muling magluto ng hapunan, pero nang buksan niya ang ref, tinitigan nito ang kanyang rice cake at nagsimulang isipin ang mga hindi karaniwang bagay na pwede niyang gawin dito. Bigla namang pumasok si Mafuyu matapos ang isang nakakapagod na panahon ng parol at agad na nagalit kay Joshua, na mabilis na tumakas sa bintana. Pinigilan ni Tomo si Mafuyu sa paghabol dito, sinabing kaibigan niya ito. Nang sumunod na linggo, ang nakakapangilabot na kambal na sina R at Q ay nagtanong sa isang pulis ng direksyon papunta sa eskwelahan ni Sasha. Nawalan ng pasensya ang pulis dahil paulit-ulit na silang nagtanong sa kanya. Ngunit ang baluktot na kambal ay maling binigyan ng kahulugan ang kanyang galit bilang tanda ng nangingibabaw na kapangyarihan. Tuwang-tuwa, binuksan nila ang kanilang mga Amerikana upang ipakita sa kanya ang isang koleksyon ng mga gamit na pwedeng makapagdulot ng malaking kapahamakan, halos nagmamakaawa na gamitin niya ito sa kanila. Takot na takot at litong-lito, sumigaw ang opisyal na hindi siya pwedeng makibahagi sa ganoong mga gawaing masining. Dismayado sa kanyang kawalan ng sadismo, agad siyang pinatahimik ng kambal nang walang pagdadalawang isip. Samantala, bitbit ni Mafuyu ang napakaraming printout para sa klase ng sadyang ilabas ni Hana ang kanyang binti, dahilan upang matamba si Mafuyu. Habang nagmamadali siyang pulutin ang mga papel mula sa sahig, sumuot si Miri upang protektahan siya. Malakas na pinaalalahanan ng silid na si Mafuyu ay nakakapasok lamang sa piling paaralang ito dahil ang yumaong amang umampun sa kanya ang dating dekano. Pumagitna si Mitari para ipagtanggol si Mafuyu. Ngunit pinaalalahanan lang siya ni Hana na alamin ang kanyang lugar bilang itinalagang talunan ng klase. Habang patuloy na kinukutya ni Hana si Mitari, isang naiinis na Mafuyu ang pumagitna upang ipagtanggol siya. Malakas na inihampas ni Sasha ang kanyang nobela upang abalahin sila at sinabihan silang dalhin ang kanilang drama kindergarten sa palaruan ng paaralan bago ipagpatuloy ang kanyang nobela. Ngunit ang munting kilos na ito ay nagdulot lamang upang tingnan siya ni Mitari bilang kanyang kabalyero sa nagniningning na baluti. Maya-maya, pinasalamatan ni Mitari si Mafuyu sa ipinagtanggol siya kanina at sinabi sa kanyang batiin din si Sasha. Tila, palagi nang hinahangaan ni Mafuyu si Sasha mula nang lumipat ito sa kanilang paaralan, at lihim siyang umaasa na maging magkaibigan sila, nagtungo upang itapon ang basura ng silid-aralan sa mga basurahan sa labas. Nang bigla siyang hinaranggan ni Elizabeth at Edward, na naghahanap kay Sasha. Nagpresinta si Mitari na ituro ang daan, ngunit nabanggit na kailangan muna niyang gumamit ng palikuran. Agad na nag-alok ang walang emosyong kambal na tulungan siyang guminhawa na lang doon sa damuhan, na naging dahilan upang lubos na magulantang ang takot na si Mitari.
Sakto namang dumating si Sasha at lumapit sa kanila. Agad siyang nakilala ng kambal at ipinaliwanag na dumating na sila, sa ilalim ng utos ng kanilang ina upang parusahan ng husto niya. Sinabihan ni Sasha si Mitari na umalis, ngunit iginiit ng kambal na manatili si Mitari. Pagkatapos ay puspusan silang naghalikan hanggang sa ang likido mula sa kanilang bibig ay nagsintesa sa kemikal na paraan upang maging lubhang nakakalaso na likidong mercury. Ginawa nilang sandata ang likidong metal upang atakihin ang natakot na si Mitari, ngunit sumugod si Sasha upang harangan ang atake, naglunsad ng mga karayom na bakal na tumusok sa balat ni Q habang tumatakbo si Mitari para iligtas ang kanyang buhay. Hinugot ni Edward ang mga karayom, ginamit ang bukas na sugat upang damaloy ang mas marami pang ginawang sandatang mercury. Ipinatawag ni Sasha ang kanyang bakal na tungkod at pumalo, ngunit agad na umakyat ang likidong mercury sa bakal, ginawa nitong walang silbi ang kanyang tungkod. Labis na determinado sa kanilang misyon, ipinapakita ng kambal, mga instrumento na gusto nilang gamitin niya para parusahan sila, na nagpataka kay Sasha kung anong klaseng siraulo ang kinakaharap niya. Dahil ayaw niyang gumalaw, sinugod siya ng kambal gamit ang mercury, ngunit sinalag ni Mama ang atake at ipinaalam ni Kurei kay Sasha na nagsasayang lang siya ng oras dahil ang tunay na siraulo ay nasa klase. Samantala, nagmamadali si Mitari sa klase upang sabihin kay Mafuyo kung ano ang nangyayari. Ngunit nakita lang niya ang klase na magulo at ang ina ng kambal, isang babaeng nagngangalang Eva, na nagpakilala bilang bagong guro sa klase, matapos niyang ikinulong ang orihinal na instruktor sa isang Cub Eta. Ginamit ni Eva si Mitari bilang kanyang case study upang turuan ang takot na klase tungkol sa sadismo. Ginagamit niya ang kanyang mercury, tanggalin ang damit ni Mitari at simulan siyang ubusin ang kanyang lakas, na naging dahilan upang maihi ang takot na dalaga. Hindi na matiis, lumabas si Mafuyo upang ipagtanggol si Mitari gamit ang kanyang kahoy na patpat habang ang buong klase ay patuloy na nanunood ng may matinding takot. Ipinangako ni Eva na matinding pinsala ang igagawad niya kay Mafuyo at tanging ang alaala na lamang niya ang matitira at agad siyang inatake. Ngunit biglang nagpakabayani si Mitari at ginambala si Eva. Dahil sa inis na nasugatan ni Mitari ang kanyang mukha, galit niyang winisikan ng mercury si Mitari. Matiyag ang naghintay si Mitari na matamaan habang iniisip ang magandang mukha ni Sasha, ngunit biglang pumasok si Sasha sa klase at hinaranggan ang atake. Pagkatapos ay inatake niya si Eva, habang ang klase ay labis na nagulat na makita siya sa kanyang fighting mode. Desidido siyang talunin si Eva. Tinawag ni Sasha si Mitari at uminom ng soma nito, na lubos na ikinagulat ng lahat ng nanunood. Pagkatapos niyang gawin yon, naglunsad siya ng matinding atake gamit ang bakal, ngunit bahagya lang itong nakgamit ang kanyang baston, habang ang iba pa niyang kaklase ay patuloy siyang pinanunood ng lubos na nagulat. Pagkatapos ng buong insidente, dumating ang mga pulis sa paaralan upang magsinungaling sa mga estudyante na ang dahilan ng pag-atake ay dahil pinuntirya si Sasha ng isang lihim na sindikato ng Russia. Pagkatapos ay pupuntahan ni Mafuyo si Yuri, na ang kasinungalingan ay masyadong padalos-dalos, ngunit iginiit niya na habang lumalaki ang kasinungalingan, mas magiging kapanipaniwala ito. Nilapitan din ng mga estudyante si Mafuyo upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Sasha, ngunit inistorbo sila ni Sasha upang tuligsain sila sa pag-arte na parang maliliit at takot na chihuahua gayong dapat ay tinulungan nila siya. Maya-maya, sumama si Mitari sa kanila upang magpasalamat kina Mafuyo at Sasha sa bis na natuwa. Nagpahinga si Sasha, ngunit inistorbo ni Hana ang kanyang oras para purihin siya sa magandang ginawa niya at ipaalam din sa kanya na nawala ang kambal matapos mamatay si Eva. Kalaunan sa gabi, binrief ni Mafuyo si Tomo, na kinailangang laktawan ang. Dahil sa matinding lagnat sa kaguluhan ng araw, naging parang sona ng digmaan ang silid-aralan. Sumingit si Sasha at sinabi kay Mafuyo na huwag nang ilantad ang sarili sa panganib muli dahil kaya niya silang iligtas mag-isa. Kinabukasan sa klase, lahat ng estudyante ay naghigan niya. Sumama rin ang ibang estudyante upang magtanong kung pwede rin siyang maging kaibigan, na ikinagulat niya. Ngunit malamig siyang nagpaalam bago pa siya mawala ng mas maraming aura point. Kinabukasan ng gabi, umuwi si Mafuyo bitbit ang mga niluto niya para sa hapunan, at napili. Samantala, sina Sasha at Tomo, matiyag ang naghintay sa kanyang pagbabalik hanggang sa matanggap nila ang balita ng kanyang pagdukot mula kay Teresa. Pagkatapos ay inisip ni Sasha ang pinakamasama habang nakatitig siya sa mga damit nitong may mantsa ng mercury.
Agad siyang lumabas kasama si Teresa upang hanapin siya, at nakita nilang nakatali na may mga muling lumilitaw na kakayahan. Dahil inis, sinubukan niyang atakehin si Eva, ngunit madali itong naharangan ni Eva, ikinagulat niya. Pagkatapos ay nangako si S na tatapusin si Mafuyo kung gumalaw siya ng kahit 1 pulgada, kaya sumunod siya dahil gusto niya itong iligtas, na nagbigay kay Eva ng pagkakataong tambangan siya. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang lumaban habang hinawakan lang ni Eva ang dibdib ni Mafuyo para inisin siya. Tamang-tama, dumating si Kurei kasama si Mama, at nalaman niya kay Eva na inayos nito ang katawan niya gamit ang mga labi ni R at Q, idinagdag din na mayroon siyang iba pang mga clone na magagamit niya kahit kailan. Subalit, ang tingin lang ni Kurei sa kanya ay isang kaawa-awang matandang babae na nahuhumaling sa pagiging bata, at inutusan si Mama na atakihin siya. Mabilis na hinarang ni Eva ang atake, naging sanhi ng pagtalbog upang palayain si Mafuyo mula sa lugar kung saan siya pinananatili. Agad, nagmamadaling lumapit si Mafuyo kay Sasha, na nagsabing siya ay napakahina. Mahigpit na niyakap ni Mafuyo si Sasha, na sinasabing palagi siyang nasa tabi nito upang makipaglaban kasama nito, subalit ang kanyang mga matang may kultura ay napunta lang sa kanyang nakalantad na dibdib, at siya kumakain sa kanyang soma. Kapag tapos na siya, binubunot niya ang lahat ng bakal mula sa kanyang dugo upang bumuo ng isang tungkod na bakal, na nag-aalala kay Kurei dahil maaari itong humantong sa kanyang kamatayan, nang walang pakialam. Nagpakawala siya ng atake kay Eva na nagpatalsik sa kanya, at itinaas ni Mama si Eva para tuluyan na niyang matapos. Pagkatapos nyon, bumagsak si Sasha sa pulo ng sarili niyang dugo, at mabilis na tumakbo si Mafuyo sa tabi niya upang tingnan siya. Pagkatapos ng insidente, nagising si Sasha na biglang nawala ng alaala dahil sa labis na pagkawala ng dugo, at nilinlang siya ni Kurei na maniwala na siya ay isang sisiw na nasa katawan ng isang lalaki matapos siyang sampay ng isang masamang mangkukulam. Sa kasamaang palad, naniniwala ang sirang utak ni Sasha. Ang kwento, kaya nang dumating ang imbitasyon na makasama ang ibang mga babae sa isang hot spring, tumanggi siya dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang katawan. Habang patuloy si Orata na pinipilit siya para sa sarili nitong cultured pleasure, pinapaalalahanan siya ni Mafuyo na ang pangunahing dahilan kung bakit nila ito inanyayahan ay dahil akala nila ay kaya nitong gamutin ang sugat ni Sasha. Nang gabing yun, naghapunan ang grupo, at tiniyak ni Mitari kay Sasha na mababawi rin ito ang alaala nito balang araw, ngunit tinanong lang ni Dod kung isinumpa rin ba ito dahil maliit din ang dibdib nito tulad niya. Kaagad, sinigawan siya ni Mafuyo dahil sa pagpaparamdam ng pagkailang kay Mitari, habang si Mitari na na-trauma ay pumunta lang para tumayo sa isang sulok. Nagtataka kung bakit pa siya isinilang sa malupit na mundo. Isang lasing na tumo ang nagsabi kay Mafuyo na bigyan ng pahinga si Sasha, at si Sasha naman ay pinapanood lang sila ng may pagkabigla. Nagtataka kung bakit nag-ingay ng ganoon si Mafuyo dahil sa kanyang inosenteng tanong. Pagkatapos ng hapunan, isang higanteng babae na nagngangalang Nikuma, na ipinadala ni Yuri upang gamutin si Sasha, ang lumapit sa kanila at inihayag na maliligo ulit sila sa hot spring. Pagkaraan ng maikling panahon, nagtipon silang lahat sa hot spring, at kinumpirma ni Nikuma na hindi na nakikita ang mga sugat ni Sasha. Pagkatapos ay nagpasya siyang magsagawa ng pagsusuri sa figura at nagsimula kay Tumo, sinusuri ang kanyang mga katangian. Sinabi niya na ang kanyang dibdib ay parang mga maliliit na butil ng asukal na inihulog sa pugad ng langgam. Kaya dapat siyang mag-ingat sa mga psycho-quasar na gustong makatikim. Pagkatapos ay patuloy niyang tinataya ang mga melon ng iba pang sisiw hanggang makarating siya kay Sasha. Ipinaliwanag ni Sasha na hindi kasalukuyang nakikita ang kanyang mga melon dahil napunta siya sa katawan ng isang lalaki dahil sa salamangka, at nalulungkot at natatakot siya tungkol dito. Pinayuhan siya ni Nikuma na tumingin sa paligid ng bukal, paalala na kahit wala siyang alaala, napapalibutan siya ng mga tapat na kaibigan. Humanga, pinasalamatan niya si Nikuma, ngunit dumiretso lang ang higanti sa pangunahing dahilan ng kanyang pagpunta. Inutusan niya si Sasha na kumain ng soma ng sisiw sa pag-asang mabawi ang kanyang mga alaala, ngunit natakot lang si Sasha habang nakatingin sa iba't ibang laki ng melon, na hindi kayang unawain ang kanyang musmos na isip. Dahil dito, bigla siyang sumigaw, nagdulot ng lindol sa lugar habang lumalabis ang kanyang kapangyarihan. Agad, nagtipon ang mga dalagita sa paligid niya para sabihan siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang nakikita lang niya ay malalambot at umuugang mga target, kaya nahirapan siyang mag-concentrate. Ilang minuto ang lumipas,
humina ang lindol, ngunit ang lubos na trauma na si Sasha ay sumumpa na hindi na muling lalapit sa mga pakwan. Pagkalipas ng 2 araw, ilang masasamang loob na mukhang bagay sa patalastas ng toothpaste ang biglang humarang sa takot na si Sasha para samantalahin siya. Tamang-tama, si Miyuri, nakabihis ng bersyon ng Temi, ng Captain America, pinutol sila sa pag-asa na mailigtas si Sasha, ngunit ang mga thugs ay nagtaka lang kung nalampasan niya ang bus papunta sa isang Halloween-themed party. Lumapit sila sa kanya, at sinubukan ng isa sa mga thugs na hawakan ang kanyang dibdib. Sa inis, galit niyang pinalipad ang lalaki ng mataas at inihanda ang kanyang dibdib upang magpakawala ng sinag na tatama sa iba pang mga thugs. Dahil dito ay humanga si Sasha, at nagsimula siyang tingnan ang melon sa ibang pananaw. Ilang oras pagkatapos, nagpasya si Tomo na gamitin ang kanyang malaking pangangatawan upang magkwento kay Sasha. Ngunit nang makita sila ni Mafuyo, agad itong nagalit at nagtanong kung anong ginagawa nila. Inosenteng sumagot si Tomo na sinisikap lang niyang tulungan si Sasha na makabangon mula sa kanyang takot sa mga pakwan. Ang balita tungkol sa matinding pagsisikap ng bayaning si Miyuri ay mabilis na kumalat at pinag-uusapan sa buong bayan, ngunit nang basahin ni Mafuyo ang magazine ni Miyuri kinabukasan sa klase, tinanong niya si Miyuri kung tumanggi itong bayaran ng buo ang kanyang stylist dahil napakapangit ng kanyang suot. Gayunpaman, si Miyuri, na labis na masaya, ay binaliwala lang ang tanong niya. Patuloy na tinutulungan ni Miyuri ang bayan sa pamamagitan ng pagharap sa mga masasamang tao, at pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho isang araw, bigla siyang inistorbo ni Hana para pag-usapan kung paano siya laging tagahanga ng kanyang mga nagawa, na nagpasaya kay Miyuri dahil gusto niyang marinig. Mga bagay na ganito, ngunit, mabilis na tinukoy ni Hana na mayroon pa rin siyang kakulangan sa ilang bahagi at tinawag si Kerr upang tulungan siya. Si Kerr naman ay maringal na lumapit sa kanila, at masayang sinabi ni Miyuri na handa na siyang makipagtulungan kay Kerr. Sa hindi nalalaman ni Miyuri, hinahanap pala ni Kerr ang isang mapanganib na element circuit na nawala sa kanya matapos niyang hiramin kay Miyuri, at ang circuit ay nakapwesto na ngayon ng perpekto sa braso ni Miyuri, na siyang dahilan ng biglaang superpower ni Miyuri. Pagkatapos ay pinasailalim ni Kerr si Miyuri sa isang may sensinang sesyon ng pagsasanay sa pag-asang maibabalik ng may estilo ang circuit. Sa kasamaang palad para kay Kerr, pumapasa si Miyuri sa bawat pagsasanay. Sesyon hanggang sa sumuko si Kerr at binati siya ng pinakamabuti. Kinabukasan, biglang hinamon ni Hana si Miyuri sa isang labanan at sinimulang bigyan si Miyuri ng malalakas na suntok na nagpatama sa kanya sa isang bato. Nainis sa pagtataksil, pinaganya niya ang circuito sa kanyang braso at pumasok sa beast mode para bigyan si Hana ng matinding suntok. Pagkatapos ng pagtama, pinuri ng mahinang si Hana ang kanyang kapangyarihan, sinasabing lumaban lang siya sa kanya para makita kung sapat ang kanyang lakas. Pagkatapos, itinuro ni Hana ang isang tore, sinabing may isang huling taong kailangan niyang talunin dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan sa mundo. Di nagtagal, dumating si Hana sa tore at nakita niyang naghihintay na si Kerr sa kanya. Hinamon ni Hana si Kerr sa isang duelo, ngunit napansin ni Kerr na natutunaw na ang circuito sa kanyang braso, kaya nagpasya siyang itigil ang pagkukunwari. Sa kasamaang palad, hindi pareho ang nararamdaman ni Miyuri, kaya sinubukan niyang sabihin sa kanya na kumalma at huwag siyang seryosohin, ngunit tumanggi si Miyuri na makinig at binanatan siya ng sinag. Pagkatapos nito, nawala ng malay si Miyuri dahil sa pagod, ngunit nagising siya at nakita na siya ay pinigil ng isang baliw na salamangkero na nagngangalang Tasuko. Pagkatapos, nagsimula siyang magsagawa ng kakaibang pagsubok sa kanya. Pagkatapos niya, nawala ang circuito at nagpasya siyang paglaruan pa siya para sa sarili niyang kapakinabangan. Biglang dumating si Hana upang pigilan siya, ngunit si Musou, ang kanyang minamahal, ay sumingit at sinimulang saktan ng matindi si Tasuko hanggang sa tuluyan niya itong hilahin palabas, habang nagtataka lamang si Hana kung sino ang mga taong iyon. Nang sumunod na gabi, pumasok si Mafuyo sa silid ni Sasha upang ipahayag na handa na ang hapunan, ngunit nakita niya itong payapang nagpapahinga sa dibdib ni Tomo. Dahan-dahan siyang pumasok upang hindi ito magising at umupo sa tabi nito habang malungkot niyang inaalala ang mga panahong si Sasha ay kumilos na parang matapang na mandirigma, laging handa sa digmaan. Pagkatapos ng hapunan, minasahe ni Tomo si Mafuyo bilang pagpapahalaga sa paghahanda. Hapunan, habang patuloy na nag-aalala sina Yuri at Teresa sa kalagayan ng isip ni Sasha.
Pagkatapos, pinuntahan ni Mafuyu si Sasha sa kanyang silid, ngunit wala ito. Hindi niya alam, nagising si Sasha mula sa isang masamang bangungot, kaya nagpasya siyang maglakad-lakad para magpalinaw ng isip. Habang naglalakad, aksidente niyang nabangga ang isang attendant sa cosplay show na may pulang buhok na nagngangalang na si Imi, na agad namang nabighani sa kanyang kagandahan. Inalok ni na si Imi na isama siya sa kanyang tindahan, ngunit tumanggi siya. Ngunit, patuloy na pinilit isama ni na si Imi si Sasha hanggang sa dumating si Lizzie, na nadaanan sila, at tinabig si na si Imi at iniligtas siya mula dito. Lizzie ay sumubok tingnan kung maayos si Sasha, ngunit sila ay inistorbo ni na si Imi, na nagmamakaawa na pakinggan nila ang kanyang hiling. Maya-maya, nag-sign up sina Lizzie at Sasha para sa cosplay show ni na si Imi, at ang ibang mga babae na nanonood sa kanila ay nagsimulang mabaliw sa paghanga sa kanilang pag-arte. Habang nangyayari ito, isang nag-aalalang Mafuyu ang inutusan sina Teresa at Tomo na hanapin si Sasha sa ibang direksyon sa abalang kalye habang siya naman ay pumunta sa kabilang direksyon. Bumalik sa cosplay theater, sina Lizzie at Sasha ay binigyan ng inumin upang kalmeyan ang kanilang nerbiyos, at habang si Lizzie ay nagsimulang uminom ng labis, lumabo ang isip ni Sasha habang dahan-dahan niyang inaalala ang kanyang nakaraan. Gayunpaman, isang lasing na Lizzie ang agad na sumingit sa kanya, upang tanungin kung bakit siya napakayabang at tumatangging uminom. Nagulat si Imi na makita si Lizzie na malasing sa isang carbonated na inumin, ngunit bumaling si Lizzie upang sabihin sa kanya na tigilan ang pagtrato sa kanya na parang isang bata na hindi kayang uminom bago siya umiyak, parang isang taong dumadaan sa krisis sa kalagitnaan ng buhay. Pinunasan ni Imi ang kanyang mga luha at nag-alok na ipakita sa kanya kung paano kumilos bilang isang matanda. Dahil dito, nagsimulang maghubad si Imi sa harap ni Lizzie at Sasha na nagulat sa kanyang silid. Sa pag-iisip sa mga pagkakataong tinrato siya ni Otori na parang isang bata, nagpasya din si Lizzie na magsimulang maghubad upang patunayan na mali siya. Matapos, sinubukan ni Imi at Lizzie na pilitin si Sasha na maghubad din. Sa hindi nila nalalaman, isang quasar ang aktwal na nanonood sa kanila mula sa tuktok ng isang gusali, kaya nang tangkain ni Imi na halikan si Sasha, isang bala ang biglang sumingit sa kanila. Agad silang nagtago habang nagsisimulang tumama ang maraming bala sa silid. Habang nangyayari ito, nakita rin ni Mafuyu ang mga balang tumama sa isang gusali at nagtataka kung nandoon kaya si Sasha. Habang mabilis na nagbibihi si Lizzie, kumuha ng bala upang malaman kung sino ang salarin, at nalaman na ito ay ang Q-Wizard ng Tingga. Wala nang ibang pagpipilian, hinawakan ni Lizzie si Imi at kinuha ang kanyang somo, habang nanunood si Sasha na lubos na nagulat. Pagkatapos niya, sinabihan niya si Sasha na ilihim ang nakita bago ipatawag ang kanyang malaking espadang titanium upang harangan ang mga bala habang nagmamayabang. Kung paano nakakahawak ng tingga ang kanyang espada. Nang marinig ito, naisip ni Sasha na sa huli ay masisira ang espada kung masyadong maraming tingga ang tatama dito at naisip niya kung ano ang magagawa niya para makatulong. Habang ginagawa ito, bigla niyang naalala na siya ang quasar ng bakal. Kaya nang magpakawala ang umatake ng bala diretso kay Lizzie, bigla itong hinaranggan ni Sasha gamit ang isang bakal na baras. Nang makita ito, nalaman ni Lizzie na siya ang quasar ng bakal, ngunit mas nakatuon siya sa katotohanang nakasuot siya ng kasuotang parang sa isang modelo mula sa isang pang-adultong magazine at inakusahan si Lizzie, na mabilis namang iginiit na siya ay inosente. Pagkatapos ay patuloy na nagpaputok ang umatake, ngunit hinaranggan ni Sasha ang mga ito gamit ang isang kalasag na bakal hanggang sa magpasya siyang tapos na ang laro at pinatumba niya ang sumalakay gamit ang kanyang sibat. Sa sandaling yun, pumasok si Mafuyu sa silid, at natuwa siya na naaalala na nito ang kanyang alaala. Nalaman din niya na si Lizzie ay isang quasar, na labis niyang ikinagulat. Pagkaraan, sinubukan ng sumalakay na lumaban sa huling pagkakataon, ngunit napalibutan siya ng apoy, at ang kanyang nakakaawang ingay ay umakit sa tatlo. Nakita naman ni Sasha ang phoenix ng sodium sa tabi ng lalaking napalibutan ng apoy, na labis niyang ikinagulat. Pagkatapos, inihayag ng lalaking phoenix si Tomo na walang malay kasama si Teresa na papalapit sa kanya, naganap na ikinagulat ni Mafuyu, habang nagulat naman si Lizzie nang ipakita ni Otori ang kanyang sarili bilang quasar ng sodium. Ilang oras ang lumipas, galit na sinigawan ni Sasha si Yuri dahil sa pagiging matalik na kaibigan ni Otori,
Alam na alam niyang ginawa niya ng masama ang kanyang tagapagturo, si Alja. Sumingit si Hana para pag-usapan kung paano si Otori ay isa sa pinakamalakas na quasar at kung paano niya nabalitaan na pinagtaksilan nito ang organisasyong may kakaibang pag-iisip kung saan siya dati nagtatrabaho. Nagtanong si Mafuyo kung ibig sabihin nito ay makikipagtulungan si Otori sa kanila. Ngunit sumagot si Yuri na hindi pa sila makakasiguro dahil ang Imperial Egg sa bahay ng pamilya ni Miyuri ay nanakaw at maaaring si Otori ang may kagagawan, kaya maaaring kumikilos siya ng mag-isa. Inis, nanumpas si Sasha na tatanggalin siya sa anumang paraan. Pinayuhan siya ni Yuri na ang pagharap kay Otori ay parang direktang paglakad patungo sa sarili niyang kamatayan at inutusan niya si Sasha na huwag kumilos maliban kung makatanggap siya ng utos. Mabilis na pinaalalahanan ni Mafuyo si Yuri tungkol kay Tomo at sinabi ni Yuri na kalma lang siya dahil wala pa siyang impormasyon tungkol doon, habang galit na nagmamadaling lumabas si Sasha. Nang gabing yun, pumasok si Mafuyo sa silid ni Sasha para kumustahin siya at ginamit ni Sasha ang pagkakataong yun para magbahagi tungkol sa kanyang sarili. Lumalabas na pinabayaan si Sasha ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at isang organisasyong nagngangalang Frasco ang kumupkup sa kanya para sanayin siya para maging isang quasar. Habang sumasailalim sa Mason scene at matinding pagsasanay, nakilala niya si Alja, na nangakong laging nasa tabi niya. Inalok pa nga ni Alja ang kanyang soma ng libre hanggang isang araw, bigla ang sinalakay ng isang mapanganib na organisasyon si Frasco dahil nakita nila itong banta. Habang si Alja ay sumusubok, upang protektahan siya mula sa organisasyon, pinaslang siya ng Q-user ng sodium. Nainis, nagmadali siyang maghiganti, ngunit pinigilan siya ng Q-user ng sodium at nag-iwan ng peklat, na parang tatak ng kahinaan, sa kanyang mukha. Dahil dito, naawa si Mafuyo sa kanya, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang tawag sa telepono mula kay Hana ang nakagambala sa kanya. Ipinaalam naman ni Hana sa kanya ang kinaroroonan ni Otori, kahit na kumikilos lang siya sa ilalim ng utos ni Kurei, na ang tanging gusto ay ang Imperial Egg. Pagkatapos ay umalis si Sasha upang maghiganti, ngunit pinigilan siya ni Mafuyo upang sabihin sa kanya na sasamahan niya ito. Una, iniaalok niya sa kanya ang soma nito upang bigyan siya ng lakas at kumakain siya nito ng agresibo, na para bang hindi pa siya kumakain sa loob ng ilang araw. Matapos tumungo sila sa kakahuyan upang hanapin si Otori ng magkasama. Pagkaraan ng maikling panahon, pumunta si Lizzie upang makipagkita kay Otori sa kanilang taguan upang sabihin dito na nararamdaman niyang papalapit si Sasha. Binigyan siya ni Otori ng direktang utos na lubusang pigilan ang sinumang susubukang pumasok sa taguan at gawing wala ng magagawa, at humingi rin ng paumanhin dito sa pagtatago ng kanyang Q-user powers. Siniguro ni Lizzie dito na wala itong magagawang mali sa paningin niya dahil ito ang nagpalaki sa kanya nang iwanan siya ng lahat bago tumakbo upang labanan si Sasha. Ilang minuto pagkaraan, nakasalubong ni Lizzie sina Sasha at Mafuyo sa kakahuyan at nagsimula siyang makipaglaban kay Sasha. Habang lumalalim ang laban, bigla nilang nakita ang sumabog ang taguan, kaya madaling pumasok si Mafuyo sa nasusunog na gusali para hanapin si Tomo. Sinundan siya ni Sasha, ngunit pinigilan siya ni Lizzie para sabihin na kailangan niya muna siyang harapin. Nang tuluyan ng makapasok si Sasha sa gusali, nakita niya si Furu na kinu-question si Otori tungkol sa kung paano niya ipinagkanulo ang organisasyon ng mga baliw, ngunit mas nakatuon ang atensyon nito kay Tomo, na nakahandusay sa isang mesa ng walang buhay. Samantala, sinabi ni Lizzie kay Sasha kung paano niya dapat patumbahin siya para maipagmalaki siya ni Otori. Ngunit tinawag lang siya ni Sasha na papi ni Otori bago sumugod patungo sa kanya. Ang dalawa ay nagsagupaan sa gitna, kaya't lumipad si Lizzie sa kabilang direksyon. Bago pa matuloy ang masama niyang balak kay Lizzie, humakbang si Teresa upang ipagtanggol si Lizzie sa pamamagitan ng pagsabi kay Sasha na pakawalan siya. Habang ang galit na si Sasha ay sumusugod kay Teresa, nalaman ni Mafuyo mula kay Otori na nagsasakripisyo siya upang buhayin ang gintong Q-user at plano niyang gamitin si Tomo bilang sisidlan, na maaaring ikasawi ng kanyang buhay. Naiinis, tinanong ni Mafuyo kung bakit niya ginagawa ang ganoong kasuklam-suklam na bagay. Ngunit bago pa siya makasagot, sumingit si Tomo sa usapan nila sa pamamagitan ng pagbabago niya bilang ang gintong Q-user. Ang makita ang bagong anyo ni Tomo ay lubusang ikinagulat ni Mafuyo, ngunit ang gintong Q-user ay masaya lang na siya ay nasa katawan ng isang taong may malaking ari-arian.
Ibinunyag niya ang gintong selyo sa kanyang dibdib upang ipakita na ganap na niyang kinontrol ang katawan ni Tomo at nagsimulang maligayang sumipsip sa soma ni Tomo, habang patuloy na nanunood si Mafuyu sa matinding takot. Dahil hindi na niya matiis, sumugod si Mafuyu kay Tomo, ngunit si Tomo ay nagsimulang kumilos na parang ang kanyang normal na sarili, kaya't lubusan siyang nilinlang. Pagkatapos ay pinigilan ni Tomo ang kanyang pagkilos at ipinaalam sa kanya na ang kanyang kausap ay ang gintong Kyuuzer. Habang patuloy siyang pinaglalaroan ng gintong Kyuuzer, sinugatan ni Sasha si Teresa gamit ang kanyang sibat. May luha sa kanyang mga mata, siya ay bumagsak sa kay Sasha. Braso at ipinaalam sa kanya na isinakripisyo lamang niya ang kanyang buhay para lalo siyang lumakas. Dismayado, hindi makapaniwala si Sasha na hinayaan niyang hugasan ni Ettori ang kanyang utak, ngunit sinabi lang nito sa kanya na sundin ang kanyang kapalaran. Habang naglalakad patungo sa taguan, naisip ni Sasha kung paano lang niya tinulungan ito upang lumakas para talunin si Ettori nang hindi ito nakakaramdam ng anuman. Maya-maya, pumasok si Sasha sa gusali upang tuluyang haminin si Ettori. Habang inaalala si Alja na nakahandusay na duguan, galit siyang sumugod kay Ettori, ngunit umiwas si Ettori sa atake. Gayunpaman, patuloy niyang inatake si Ettori hanggang sa magsawa ito sa pag-iwas. Ang mga atake at pinadugo siya sa isang pitik lang ng daliri. Sa kabila ng kanyang duguan na anyo, sumugod si Sasha patungo sa kanya, ngunit madali nitong naiwasan ang atake at pinayuhan siya na ang pagbulag ng paghihiganti ay pumipigil sa kanyang kakayahan sa pag-atake. Pagkatapos nito, galit na inatake ni Ettori si Sasha at pinayuhan siyang talikuran ang paghihiganti at sa halip ay lumaban para sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pagkarinig nito, naalala niya ang panahong minsan siyang iniligtas ni Mafuyu, ngunit ginambala ni Ettori ang kanyang pag-iisip upang magsabog ng apoy sa kanya. Nakatitig sa gulat sina Tomo at Mafuyu, iniisip na ang paborito nilang kasama ay naging parang Thanksgiving turkey, ngunit lumabas si Sasha nang walang gallows at ginamit ang lahat ng bakal sa kanyang dugo upang mag-recharge muli, kaya't humanga si Ettori. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng huling pagsubok sa pamamagitan ng pagpapalabas ng kanyang pinakamalaking apoy upang bumuo ng isang ginintoang phoenix, ngunit buong tapang na sumugod si Sasha patungo sa phoenix at nasugatan si Ettori sa proseso, kaya't natulala ang lahat. Habang nalalapit ang kanyang huling hininga, pinayuhan ni Ettori si Sasha na huwag mawalan ng kagustuhang ipaglaban ang nagpapasaya sa kanya, kasabay ng pagtakbo ni Lizzie patungo kay Ettori upang tingnan siya. Nang makita ang kanyang kasalukuyang kalagayan, sumugod si Lizzie patungo kay Sasha upang maghayganti, ngunit pinigilan siya ni Ettori at sinabihan siyang huwag magkimkim ng sama ng loob laban sa kanya. Pagkatapos ay bumagsak si Ettori, na nagdulot kay Lizzie ng matinding kalungkutan. Hindi nagtagal, pinutol ni Tomo ang pagdadalamhati sa pamamagitan ng pagbusina ng malakas na tawa upang libakin ang pagkamatay ni Ettori at tinawag si Ettori na mahina. Sa pagkakita sa kanyang reaksyon, napagtanto ni Sasha na ang babaeng tinitignan niya ay hindi ang matamis na Tomo na kilala niya noon. Napansin niya pagkatapos ang gininto ang braso sa kanyang kamay at agad itong nakilala bilang ang braso na nagmarka sa kanyang mukha, na nag-iwan sa kanya ng lubos na pagkabigla. Gayunpaman, nakatuon si Tomo sa Imperial Egg upang kumpletuhin ang propesya na magdadala sa kanila sa lokasyon ng maalamat na pinta. Nang mga sandaling yon, sumabog ang gusali, salamat sa pagpapalakas ni Kurei kay Mama dahil gusto niya ang Imperial Egg para sa sarili niya. Sa kasamaang palad, nabasag ang itlog sa proseso, at ginamit ni Lizzie ang kaguluhan para iligtas si Mafuyu. Gayunpaman, tumakbo lang si Mafuyu para yakapin si Tomo, nagmamakaawa na sumama sa kanila. Pagkatapos ay bumalik sa sarili si Tomo, lubos na nalilito sa kung ano ang nangyayari. Kaya, gumawa si Furo ng kaguluhan at tumakas kasama si Tomo. Ilang taon na ang nakalipas, iniaalok ni Metsum ang kanyang sarili bilang isang madraste kay Sasha sa pamamagitan ng palaging pagbibigay ng kanyang kalinga kay Sasha. Ngayon na naiisip niya ito habang nagbababad sa isang bukal, napagtanto niya kung gaano niya namimiss ang mga panahong yun hanggang sa istorbohin siya ni Tasuku sa kanya at ibinubunto niya ang kanyang pagkadismaya rito. Samantala, ipinagdarasal ni Mafuyu ang proteksyon ni Tomo sa kapilya, at pagkatapos ay pinagsilbihan niya ng hapunan sina Sasha at Yuri, saka nagsimulang magkwento kung paano laging nasiyahan si Tomo sa pagkain. Pagkatapos ay umupo sila para kumain, at tiniyak ni Sasha kay Mafuyu na ililigtas niya si Tomo mula kay Furo,
na nagpaga ng kanyang loob. Kinabukasan sa klase, ibinulalas ni Mafuyo kay Hana kung paano ipinangako ni Sasha na ililigtas si Tomo at kung gaano niya kagustang sumama rito, ngunit tinukso lang siya ni Hana tungkol sa pagsubok niyang maging parang Bonnie at Clyde. Noong mga sandaling yun, si Frederick, ang kanilang bagong guro, ay huminto sa klase para ipakilala sina Metsum at Tasuko bilang mga bagong estudyanteng lumipat. Agad na natulala si Sasha nang mapansin ito na nagbigay dagdag sa pag-aalala ni Mafuyo kung ano ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ng unang aralin, sinunggaban ni Sasha si Metsum para tanungin ang dahilan ng pagpasok niya sa kanilang paaralan. Sa halip na sumagot, pinag-uusapan ni Metsum ang tungkol sa kung paano ang kanyang mga melon ay kasing sariwa pa rin gaya ng dati. Agad na napansin sila ni Mafuyo at nagmadaling lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit tinakpan ni Metsum ang kanyang mga melon. Naiinis, tinanong ni Mafuyo kung ano ang kanyang karapatan para husgahan siya sa kanyang katawan, ngunit nagsimula si Metsum na pag-usapan kung paano siya sigurado na mas nasiyahan si Sasha sa kanya. Naguguluhan, tinanong ni Mafuyo kung kilala siya ni Sasha, ngunit si Metsum ang sumagot para dito at nagpakilala bilang dating tagapakain ng soma ni Sasha, na ikinagulat niya. Gayunpaman, tila hindi naman apektado si Sasha sa buong sitwasyon. Pagkatapos ng klase sa PA, naligo si Hiragi, ang presidente ng Student Council, sa palikuran ng paaralan. Ngunit nang magsimula siya, biglang may lumabas na misteryosong kamay mula sa dingding at nagsimulang hipuin siya ng hindi nararapat. Dahil sa takot, tumakbo siya palabas ng walang suot at diretsyong sinalubong si Sasha at nagsimulang isalaysay ang kanyang pinagdaanan. Sa mga sandaling yon, biglang lumitaw muli ang kamay, na may iba pang kamay na lumilitaw mula sa iba't ibang sulok upang gambalain si Sasha. Matapos iwasan ang mga ito, tiniyak niya kay Hiragi na ililigtas niya ito at kumain ng soma nito upang punuin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos niyang matapos, nagsimula siyang lumaban sa mahiwagang kamay hanggang sa wakas ay makasugat siya dito at may narinig siyang sumisigaw mula sa bubong. Agad siyang nagtungo doon at nakita ang isang lalaking walang malay na siyang unang nagmamanipula ng elemental circuit. Habang patuloy siyang nagtataka kung sino ang amo ng lalaki, lumabas si Tasuko mula sa pinagtataguan upang purihin ang kanyang kasanayan, na nagpatanto sa kanya na siya ang tanggang hinahanap niya. Samantala, isang Mafuyo ang pumunta upang magreklamo kay Urata sa klinika ng paaralan tungkol sa laki ng kanyang melon, nang biglang dumating si Metsumi, na nagmamadaling ipaalam sa kanila na si Hiragi ay sinaktan. Pabalik sa rooftop, gulat si Sasha na makitang isa ring iron quasar si Tasuko. Ngunit diretsyong sinugod lang siya ni Tasuko dahil sa paggambala sa kanyang sibilisadong negosyo. Patuloy na naglaban sina Sasha at Tasuko sa isang matinding paghaharap, at habang nangyayari yon, natuklasan ni Sasha na hindi bakal kundi magnesium ang kayang baguhin ni Tasuko, kaya tinanong niya kung ano ang gusto ni Tasuko. Ipinaliwanag ni Tasuko na kabilang siya sa isang organisasyong may sakit sa pag-iisip, at kailangan niya ng paraan para makakuha ng isang espada na sa tingin niya ay alam ni Sasha, ngunit nagpaalam lang si Sasha dahil iyon ang pinakamaliit sa kanyang kasalukuyang pag-aalala. Gayunpaman, hinahabol pa rin siya ng lalaking baliw, ngunit hindi nila alam, nakikinig si Frederick sa kanilang usapan. Samantala, biglang umilo ang braso ni Mafuyo matapos ipagtanggol ang sarili mula sa isang edukadong Metsumi na may masamang balak sa kanya, na nagpakumpirma kay Metsumi na taglay niya ang espada. Bago pa ma-take ni Metsumi si Mafuyo para rito, biglang dumating si Sasha upang iligtas si Mafuyo at nakita ang umilo niyang braso. Naghahanda si Metsum na umalis at ipinapalam kay Sasha na kung mahalaga sa kanya si Mafuyo, dapat niya itong panatilihing ligtas dahil hindi siya basta nalang pababayaan ng mag-isa ng ibang masasamang tao tulad ng ginawa niya. Nang gabing yon, sa kinaroroonan ng baliw, lihim na base ng organisasyon, isang siyentipiko na nagngangalang Hida ay biglang nagsimulang gumawa ng kakaibang kilos sa direksyon ng dibdib ni Tomo, nang hindi sinasadyang mapuntahan sila ni Joshua. Sa takot na nabunyag na ang kanyang tinatago, kumari pa ng takbo si Hida habang nagtataka si Joshua kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay tinanong ni Tomo ang pagkakakilanlan ni Joshua, at hindi makapaniwala si Joshua na nakalimutan na siya nito, ngunit nagpakilala pa rin siya ulit. Sa wakas ay naaalala na siya ni Tomo, ngunit bigla siyang nagkadugo ang ilong dahil hindi pa rin kaya ng kanyang mga pandama ang makakita ng ganoong kaakit-akit na babae.
Di nagtagal, nagsusuot si Tomo ng damit at nagkwento sa kanya kung paano niya nararamdaman na mag-aalala si Mafuyu sa kanya. Tiniyak ni Joshua sa kanya na huwag mag-alala, na sinasabing bilang. Hanggat ang gintong Q-Wazer ay nasa katawan pa rin niya, walang makapipinsala sa kanya. Kinabukasan, isang baliw na aso ang biglang gumising kay Tomo mula sa kanyang pagtulog habang ito'y sumusuot-suot sa kanyang tabi. Habang iniisip niya kung sino ang nagpakawala ng aso mula sa kanyang psikotrikong ward, isang dalagitang kasing liit ng bulsa na nagngangalang Asta ang sumugod sa silid upang kunin ang aso, ngunit nagpabiro ang aso at tumakas. Nang makita kung gaano kadismaya si Asta, inialok ni Tomo na sabay nilang hanapin ang aso, at agad na nagningning ang mukha ni Asta. Sama-sama silang nagsimulang hanapin ang aso, at sinamantala ni Tomo ang pagkakataong sabihin sa kanya kung gaano niya namimiss si Mafuyu at kung gaano niya gustong makita ito. Dahil doon, dinala siya ni Asta sa tuktok ng gusali, at kinumpirma ni Tomo na nasa isang isla ang taguan. Sinubukan namang ipakita ni Asta sa kanya ang bangkang maaari niyang takasan, ngunit nadulas siya ilang segundo lang pagkatapos. Mabilis siyang iniligtas ni Tomo bago pa siya maging pagkain ng isda. Pagkatapos nito, nagkwento si Asta na gusto rin niyang umalis sa taguan kasama siya dahil hindi pa siya nakakalabas kailanman. Nang marinig ito, naawa si Tomo sa kanya at nangakong ipapakita sa kanya ang labas ng mundo, ngunit pinilit na hanapin muna nila ang aso. Tuwang-tuwa, niyakap siya ni Asta, at halos mahulog sila sa tubig dahil sa lakas ng yakap. Ngunit si Dakan, isang lalaki na mukhang nag-o-audition para sa isang serye ng Marvel, ang sumagip sa kanila. Makalipas ang 2 linggo, biglang inihayag ni Miri na siya ang mag-ho-host. Paparating na kaarawan ni Kurei sa bahay niya. Samantala, nakipagkita si Sasha kay Urada matapos makatanggap ng liham mula sa kanya na nagpapakitang nagtatrabaho siya para kay Yuri. Dahil sa hinala, bigla niyang sinuri ang kanyang katawan upang tingnan kung isa rin siyang quasar. Iminungkahi niyang kumpirmahin ito ni Urada mismo, at sinimulan nitong kumuha ng soma mula sa kanya. Habang nangyayari yun, nabuksan niya ang isang alaala ng lihim na pagpupulong nito kasama sina Otori at ang ampon na ama ni Mafuyu. Matapos, nalaman niyang dati pala silang malapit ng 2 lalaki, at inabutan niya ito ng isang libro mula sa ampon na ama ni Mafuyu na maaaring makatulong sa paghahanap niya sa pinta. Nang gabing yun, nagsimula ang birthday party ni Kurei, at nagpasalamat si Kurei. Ang mga bisita para sa mga kahangahangang regalo sa kaarawan na kanyang natanggap. Nilapitan naman siya ng kanyang mga kaklase upang bigyan siya ng korona bilang regalo sa kaarawan. Humanga sa kanilang pagiging maalalahanin, inilagay niya ang korona sa kanyang ulo at taos-pusong nagpasalamat sa kanila. Ilang sandali pagkatapos, nagbigay ng toast si Miri upang ipagdiwang ang kaarawan ni Kurei, ngunit isang halimaw ang biglang sumalakay sa pagtitipon. Agad, karamihan sa mga dumalo ay tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay habang ang halimaw ay nagsimulang kumain ng pagkain sa kaarawan. Naguluhan, nagtaka si Kurei kung anong uri ng halimaw ang humihinto para magmeryenda sa gitna ng isang atake, ngunit biglang dinakma ng halimaw si Miri at nagsimulang sumipsip ng kanyang soma. Habang nangyayari yun, pakiramdam ni Miri ay pamilyar ang pagkuha ng soma sa oras na ininom ni Lizzie ang kanyang juice at tinawag niya ang pangalan ni Lizzie, sa gayon ay nalaman ng iba. Gayunpaman, iniwan lang ng halimaw si Miri pagkatapos nitong matapos sa kanya at sumugod patungo kay Mafuyu gamit ang titan na espada nito. Nang walang natitirang pagpipilian, tinakpan ni Mafuyu ang kanyang ulo, umaasa sa pinakamasama, tanging ang kanyang braso lang ang biglang umilo, sa gayon ay pinatigil ang halimaw. Noon, umatake si Mama sa halimaw, ngunit ipinagtanggol ng halimaw ang sarili nito at sinira si Mama. Sa pagkakita nito ay nabigla si Kurei at humingi siya ng soma kay Hana, ngunit bago niya pa makuha ito, inabala sila ng halimaw at sinaktan si Kurei, tanging si Sasha lang ang biglang hamarang sa tama. Pagkatapos noon, tinukso ni Sasha si Kurei dahil nang makita kung gaano kagaling ang isang mahinang mandirigma na umaasa lang sa melon juice at lumaban sa halimaw, nakaramdam ng selos si Kurei, habang pinatumba naman ni Sasha ang halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbagong anyo ang halimaw pabalik kay Lizzie, dahilan para magtaka si Mafuyu kung sino ang gumawa sa kanya bilang halimaw sa simula pa lang. Samantala, umalis si Kurei na galit dahil pakiramdam niya ay hami na siya, ngunit pinigilan siya ni Friedrich sa pagtawag sa kanya bilang Copper Quasar.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Friedrich na siya ang nasa likod ng buong sitwasyon ng halimaw at ipinakita sa kanya ang Imperial Egg na gustong-gusto niyang magkaroon. Gayunpaman, iginiit ni Friedrich na kailangan sumali ni Kurei sa layunin ng organisasyong may baluktot na pag-iisip. Bago niya pahintulutan na magkaroon siya ng itlog. Makalipas ang ilang oras, sinuri ni Sasha at Mafuyu ang librong ibinigay ni Urata sa kanya kanina, at nakakita sila ng pahiwatig na nagpapakita na ang pinturang nagdudulot ng lahat ng kaguluhan ay nasa lawa ng paaralan. Kinabukasan, sinabi ni Sasha kay Mafuyu na magbantay at sumisid sa lawa upang hanapin ang pintura. Habang ginagawa ni Mafuyu ang sinabi sa kanya, bumalik si Friedrich upang sabihin sa ibang miyembro ng samahang may kakaibang pananaw na wala silang dapat ipag-alala. Patuloy na sinuri ni Sasha ang lawa at nagsimulang magtaka kung mali ang nabasa sa libro dahil wala siyang makita, hanggang sa marinig niya ang mga tunog mula sa itaas. Lumabas, kasalukuyang nagkukumahog si Mafuyu habang siya ay nagsisimulang magkaroon ng mayaman na panaginip tungkol sa espada sa kanyang braso. Agad-agad, kinausap siya ni Sasha para alamin kung bakit siya gumaganap ng script na hindi angkop, ngunit biglang nagkamalay sa sarili si Mafuyu at sumigaw sa hiya. Kinabukasan, lumabas si Mafuyu para sa isang lockerin habang lubos na abala si Sasha sa pagpapatuloy ng kanyang investigasyon sa lokasyon ng painting. Kaya nang puntahan niya si Mafuyu para sa isang inumin, napagtanto niya na umalis na pala ito ng bahay, at siya ay mag-isa sa bahay. Samantala, naglakad si Mafuyu papunta sa pinakamalapit na grocery store, binabasa ang listahan ng mga bagay na gusto niyang bilhin. Ngunit napahinto siya sa kanyang paglakad nang makita niya si Hana na malungkot na nakaupo sa palaruan. Paglapit kay Hana, nalaman ni Mafuyu na malungkot siya dahil hindi niya makita si Kerr, at kahit sinubukan niyang pasayahin siya, patuloy na nagreklamo si Hana kung gaano niya namimiss ang paglilingkod ni Kerr sa kanya. Saka, napansin ni Mafuyu na dumaan si Tomo, kaya nang matapos na sa wakas ni Hana ang kanyang mga reklamo, nagulat siya nang makitang sarili lang niya ang kinakausap niya. Hinabol ni Mafuyu si Tomo, ngunit nang maabyute niya rin si Tomo, nagbago ang katawan ni Tomo at naging si Friedrich, na lubusang ikinagulat niya. Pagkatapos ay sapilitan siyang isinama ni Friedrich, ngunit lingid sa kaalaman niya, nakita ni Hana ang buong proseso. Sa bahay, ipinagpatuloy ni Sasha at Yuru ang kanilang investigasyon tungkol sa paano matagpuan ang pinta, at naisip nila na upang matagpuan ang lugar sa lawa ng paaralan, kailangan nilang matugunan ang ilang kondisyon. Kailangan nila ang tungkod ni Sasha, na binuo niya gamit ang kanyang dugo, isang kabilugan ng buwan, at pati na rin ang Imperial Egg, ngunit itinuro ni Sasha na ang susi sa pagpapalaya ng itlog ay ang espada, na kasalukuyang nasa mga kamay ni Mafuyu. Di nagtagal pagkatapos, inistorbo sila ni Hana upang ipaalam ang balita ng pagdukot kay Mafuyu. Nang gabing yun, dumating si Sasha sa taguan kung saan pinananatili ng miyembro ng samahan ng mga baliw si Mafuyu. Sinalubong siya ni Friedrich at tinanong kung tutulungan niya silang mahanap ang pinta, ngunit galit niyang sinabi kay Friedrich na mas gugustuhin pa niyang magbilang ng buhangin. Mafuyu, sinabi rin kay Sasha na huwag patulan si Friedrich dahil ito ay isang tusong bastardo. Dahil doon, inatake ni Sasha si Friedrich, ngunit bigla siyang pinigilan ni Kurei sa pamamagitan ng pag-utos kay Mama na hawakan ang nabiglang si Mafuyu, habang may hawak na kutsilyo. Tahimik na nagmura si Sasha kay Kurei habang sinamantala ni Friedrich ang pagkakataon para sabihin sa kanya na kasama na nila si Kurei. Kasabay niyan, nagliwanag ang bilog na buwan, at umiyak si Mafuyu sa sakit. Dahil dito, biglang lumiwanag ang lawa ng eskwelahan para ibunyag ang isang santuaryong pantubig, at ang malalaking assets ni Mafuyu ay biglang lumaki dahil ang espada sa loob niya ay sumisipsip ng lahat ng soma mula sa kanyang katawan. Lumapit naman si Kurei para sipsipin ang kanyang soma habang pinapanood ni Sasha ang buong bagay sa galit. Sa proseso ng pagkain sa soma ni Mafuyu, biglang bumulwak ang kanyang soma na parang tubig at kinain ito ni Kurei, habang patuloy na nanonood ang iba sa pagtataka. Matapos huminto ang soma, nahimatay si Mafuyu sa pagod, at isang naiinis na Sasha ang sumugod upang salakayin si Kurei, ngunit pinigilan ni Mama. Pagkatapos nyon, nagsimulang damaloy papasok sa katawan ni Mafuyu ang mga soma mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil sinisipsip sila ng espada na nasa kanya. Ang mga miyembro ng Psycho Organization pagkatapos ay naglaho kasama siya upang simulan ang susunod na sakripisyo. Kaagad, sumugod palabas si Sasha upang hanapin sila, ngunit pinigilan ng isang
Kamay na gawa sa salamin na pag-aari ni Wang, isang silicon quasar. Bago pa man siya atakihin ni Sasha, pinigilan siya ni Lizzie at sinabihan siyang tulungan si Mafuyu habang siya ang haharap sa silicon quasar, kaya tumakbo si Sasha upang salubungin ang mga kakaibang tao. Ilang sandali pagkatapos, natagpuan sila ni Sasha, at si George, isa sa mga kakaibang tao, ay binaril siya ng laser upang tunawin ang kanyang tungkod. Mabilis na gumanti si Sasha gamit ang kanyang mga talam na bakal, ngunit hinarang sila ni Friedrich, at tumalbog ang mga ito pabalik sa direksyon ni Sasha. Nang makita na galit si Sasha, sinubukan ni Mafuyu na pakalmayan siya, ngunit pinigilan siya ni Friedrich at nagsimulang kumuha ng lakas mula sa kanya. Ang Soma niya na nagpapahina sa kanya. Si Kurei ay nagsisimulang makaramdam ng kakaiba sa takbo ng sitwasyon, kaya nang lumapit ang lasing sa Soma na si Friedrich upang dilaan ang kanyang kamay. Biglang dumating si Hana upang bigyan siya ng sipa at pagkatapos ay paira niya si Kurei ng ilang pabango. Dahil dito, ipinatawag ni Kurei si Mama upang tambangan si Friedrich, na nagsasaad na nakakadiri para sa kanya na dinilaan nito ang kanyang kamay. Tinawag naman ni Friedrich si George, na naglunsad ng pag-atake kay Kurei, ngunit sinalo ni Hana ang tama para sa kanya. Mabilis na ginamit ni Friedrich ang pagkaabala upang makatakas mula sa kapit ni Mama habang sinasabi ni Kurei kay Hana na magpakatatag siya bago halikan siya. Pagkatapos niyan, si Kurei, nakatayo upang harapin sila. Mabilis na gumamit si Friedrich ng sinaunang salamangka upang pigilan siya. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang salamangka at kumontrol sa kanyang katawan dahil nakainom siya ng labis na soma. Hinawakan siya ni George upang tingnan kung ano ang problema sa kanya, ngunit nabalutan siya ng salamangka, at ang dalawa ay nagsama upang bumuo ng isang pangit na halimaw. Nagkaroon ng pagsabog dahil dito, at bumagsak si Mafuyu dahil ang halimaw ay kumikilos sa kanyang soma. Mabilis na tumakbo si Sasha sa tabi niya, at nagsimula siyang alalahanin ang mga alaala nung inalis si Alja. Lumapit si Teresa kay Sasha upang hikayatin siyang huwag sumuko at pinayuhan siya na ang tanging paraan upang mapigilan niya ang halimaw ay bumuo ng isang trinity kasama ang kanyang mga kaalyado. Dahil dito, nabuo ni Mama, 100 para sa kanya kasunod si Lizzie Titanium habang naghahanda si Sasha. Magkasama, bumubuo ang tatlo ng isang trinidad, at sinuntok ni Sasha ang halimaw, kaya't ito ay nawasak, at muling nagkamalay si Mafuyu. Agad niyang niyakap si Sasha dahil natutuwa siya na pinrotektahan siya nito. Sa kasamaang palad, tumulo ang kanyang dugo sa ilaw sa braso ni Mafuyu, at lumantad ang aquatic sanctuary. Humanga na ang lahat ay ayon sa plano, ang gintong Kiwazir, na nakapaloob pa rin sa katawan ni Tomo, ay nagpa siya na gantimpalaan si Sasha at inihayag ang isang salaming kabaong ni Alja, na ikinagulat ni Sasha. Kinuha ni Tomo ang kabaong kasama niya sa aquatic sanctuary para akitin siya, at si Sasha ay napadala sa paghabol dito. Mabilis siyang hinabol ni Kurei para iligtas dahil kumikilos ito ng walang isip, kaya naman napasunod sina Hana at Mafuyu. Sa loob ng santuaryo, hinihingi ni Sasha ang kabaong ni Alja, kaya inihayag ni Tomo na peke ang buong kabaong. Galit na galit, naghanda si Sasha para ilantad ang kanyang tibak na nabahira ng dugo. Ngunit labis lamang itong hinangaan ni Tomo dahil nangangahulugan itong natugunan na ang lahat ng kondisyon para matagpuan ang pinta. Sa sandaling yun, tuluyan ang nagpakita ang maalamat na pinta, kaya naman iniwan nito ang lahat ng nakakita dito. Tulala. Gayunpaman, biglang lumabas ang isang pusod mula sa pinta dahil minanipula ni Tomo ang pinta upang gamitin ang kapangyarihan nito sa pamumuno sa mundo, at lumapit ang galit na si Sasha upang saktan ang kasuklam-suklam na mukha ni Tomo, ngunit pinigilan ng mga puwersa sa paligid niya, kaya agad itong bumagsak. Pagkatapos ay kumilos si Kurei sa pamamagitan ng pagtawag kay Mama upang pigilan si Tomo. Mabilis na sumigaw si Mafuyu kay Kurei na mag-ingat dahil katawan pa rin ito ni Tomo, ngunit sumagot si Kurei na mas mahalaga ang pag-iwas sa sarili nilang libing. Kumawala si Tomo mula sa paghawak ni Mama, na ikinagulat ni Kurei, at bumagsak si Mama mula sa mga epekto pagkatapos noon. Sila, pagkatapos ay malalaman mula kay Tomo na hanggat gumagana para sa kanya ang pusod, hindi nila siya matatalo. Gayunpaman, patuloy si Sasha sa pag-atake sa kanya, ngunit iniiwasan niya ang bawat atake. Pagkatapos ng paulit-ulit na labanan, sa wakas ay nataman niya siya, ngunit habang magpapatuloy siya upang tapusin siya, nagsimulang umaksyon si Tomo tulad ng Tomo na dati niyang kilala, na nakagambala sa kanya.
Muling bumalik ang ginintoang cool wizard upang sakupin siya at hinawakan si Sasha sa leeg bago siya bigyan ng malakas na suntok na nagpatamba sa kanya agad. Sa pag-aakalang nanalo na siya, nagsimula siyang magsalita tungkol sa paglikha ng isa pang pape na papalit sa kanya, ngunit bigla na lang niyang sinunggaban ang melon niya at nagsimulang tumawag para sa totoong tomo upang mabawi ang pagmamay-ari ng katawan. Pagkatapos, agresibo siyang nagpakain sa soma nito, kaya't umalis ang gintong cool wizard sa kanyang katawan. Dahil dito, sa wakas ay nagkamalay si Tomo, at siya ay nakaramdam ng ginhawa. Gayunpaman, sinaktan ng galit na gintong cool wizard si Tomo para saktan si Sasha, ngunit hinaranggan ni Sasha ang pagtama, na lubos na ikinagulat ng iba. Habang bumabagsak siya mula sa impact, dali-daling lumapit si Mafuyu sa kanyang tabi upang makita lamang na siya ay nawalan ng malay. Sa inis, sumigaw siya sa galit, na naging sanhi upang umilo ang kanyang braso, at ang impact ng ilaw ay labis na nakasakit sa gintong cool wizard kaya ito ay naglaho. Naglaho rin ang pusod upang ihayag ang painting, ngunit si Mafuyu ay nakatuon lamang sa tinatawag ang pangalan ni Sasha. Gayunpaman, si Sasha ay nasa isang pagkatulala kasama si Alja, na pinapayuhan siyang tanggapin ang kanyang mga bagong kaibigan at itigil ang pagtuon sa nakaraan. Patuloy na umiiyak si Mafuyu habang hawak ang kanyang walang buhay na katawan, ngunit nang biglang lumiwanag ang kanyang mga braso, nagliwanag din ang kanilang katawan, at idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang edukadong lalaki ay nagsimulang haplasan ang kanyang dibdib na tila iyon lamang ang kanyang namimiss habang ang iba na unay naaawa sa kanya ay napabuntong hininga na lamang. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Mafuyu na umalis sila, ngunit tinanong ni Kurei kung ano ang gagawin nila sa pinta. Nang mga sandaling yun, biglang lumitaw muli ang ginintoang cool wizard at kinuha ang mga labi ni Mama upang bumuo ng bagong katawan para kay. Mabilis na kumuha si Sasha ng enerhiya mula sa soma ng bawat sisiw upang magkaroon ng sapat na lakas upang labanan ang naglalakad na Bambang de Oras matapos ay malakas niyang sinuntok ang gintong cool wizard na agad itong nagpatalsik palabas ng katawan ni Mama. Mabilis na sinalo ni Mama ang nakakababaliw na cool wizard at nakisama si Mafuyu kay Sasha sa paggamit ng kanyang tungkod upang hiwain ito pagkatapos ay lumabas ang pusod mula sa pinta upang dakpin ang mga labi ng cool wizard at pinanatili ito sa loob ng pinta magpakailanman na nag-iwan kay Sasha ng kapanatagan sa sumunod na linggo sa paaralan. Nakatitig si Mafuyu sa kanyang mga kaklase nang may kagalakan dahil ang lahat ay bumalik na sa normal. Lumingon siya upang tingnan ang upuan ni Sasha upang makita lamang na ito ay walang laman. Hindi niya alam, kasalukuyang nakikipag-usap si Sasha kay Yuri, na nag-abot sa kanya ng tiket sa sinehan upang ipagdiwang ang isang araw na pahinga pagkatapos ng kanyang napakalaking pagsisikap. Habang naghahanda para sa klase sa edukasyong pisikal, biglang napansin ni Mafuyu na lumiit ang kanyang mga melon. Nag-aalala, nakipagkita siya kay Urata para magpa-check up, na kalaunan ay kinumpirma ang kanyang pinakamalaking takot. Nang gabing yun, habang kasama niya ang iba para maghapunan, nagsimula siyang magsalita ng walang tigil tungkol sa nangyari sa klase dahil ayaw niyang mapansin ni Sasha ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Gayunpaman, patuloy siyang tinititigan ni Sasha, at nawalan siya ng kumpiyansa. Kaya siya ay umiwas ng tingin, hindi alam na may iba pang iniisip si Sasha. Sa susunod na araw ng klase sa paglangoy, nilapitan ni Miyuri si Mafuyu para ipaalam na alam niya ang tungkol sa problema niya sa dibdib, na ikinahiya ni Mafuyu. Pagkatapos, nagmungkahi si Miyuri ng iba't ibang teknik na magagamit niya upang maibalik ang laki ng kanyang dibdib sa D-cup. Kaya pagkatapos ng klase sa paglangoy, sinubukan ni Mafuyu, Lizzie, at Mitari ang isa sa mga makina ni Miyuri, at nagsimulang magyabang si Miyuri kung paano binigyan siya ng teknik ng malalaking dibdib niya. Sa kasamaang palad, sumabog ang makina pagkaraan ng ilang sandali, at sumugod si Sasha sa silid para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay tinanong niya si Mafuyu kung ano ang nangyari, ngunit isang nahihiyang Mafuyu. Pinapaalis lang siya. Umalis na sana siya ngunit huminto sa kalagitnaan upang ibigay sa kanya ang tiket ng sine bago nagmamadaling lumabas. Nagulat, tiningnan niya ito, ngunit lalo siyang nabigla nang kumpirmahin ng mga kaibigan niya na inaya lang siya nito. Kinabukasan, dumating si Mafuyu na may peking dibdib dahil hindi pa rin siya comfortable sa kanyang kasalukuyang estado, ngunit nang dumating si Sasha, pinunalang nito ang kanyang damit bago sabihing dapat na silang umalis. Pagkatapos ay dinala niya ito para kumain ng sorbetes, at pagkatapos noon ay binisita nila ang aquarium. Naglaro din sila ng mga pusa sa parke,
Nagkuhanan ng mga nakakatuwang litrato ng magkasama, bago sa huli ay bisitahin ang sinehan. Habang patuloy na ipinapalabas ang pelikula, si Mafuyu nag-iisip kung hahawakan ba ni Sasha ang kanyang kamay, kaya sinubukan niya ngunit nagpa siya laban dito sa huling minuto. Pagkatapos ng pelikula, ibinalita ni Sasha kay Mafuyu na babalik na siya sa Russia. Nasaktan, sinabi niya kay Sasha na tingnan ang kanyang mga mata at kumpirmahin kung totoo ang sinasabi nito. Ngunit hinawakan lang nito ang kanyang dibdib para lang makita na nagkukunwari lang pala siya. Agad niyang tinanong kung bakit niya kinailangang gawin yon, ngunit isang walang kumpiyansang si Mafuyu ang gusto lang malaman kung yun ba ang dahilan ng kanyang pag-alis. Tiniyak niya rito na mahal niya ang kanyang dibdib anuman ang laki nito, at sa pagkarinig nito ay kinilig siya, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Habang yakap niya ito, sinabi niya rito na aalis siya dahil ang kanyang misyon sa country ay tapos na at huling beses siyang kumuha ng ginhawa mula sa kanya. Pagkatapos noon, pinasalamatan siya ni Mafuyu at hinalikan siya. Bagamat nagulat siya sa una, lumapit siya para palalimin ang halik. Kung napanood mo ang anime recap na ito at natapos mo, ipaalam sa akin sa mga komento kung kinailangan mong hinaan ang iyong volume o lumingon sa iyong balikat nang hindi bababa sa 5 beses sa video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga recap na tulad nito. Kapayapaan.